Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1081 hanggang 1090. Siyam na magagandang babae. Medyo hindi handa si Yang Yian nang makita niya si Li Fenggayo. Hindi niya maramdaman ang aura ni Li Fenggayo at hindi niya makita ang cultivation ni Li Fenggayo. Malinaw na si Li Fenggayo ay isang master. Yang. Hindi sanay si Yian na biglang yumuko sa kanya ang isang dakilang master. Nagmadali siyang tulungan siya at sinabing, bumangon ka dali. Pumunta si Yang Yian para tulungan si Li Fenggayo, ngunit masyadong mataas ang cultivation ni Li Fenggayo, kaya hindi niya ito matulungang tumayo. Binigyan siya ni Li Fenggayo ng time na paggalang bago siya tumayo. Pagkatapos ay sinabi ni Li Fenggayo kay Xiang Waking, isang babae na medyo natigilan, little sister, mangyaring magbigay ng respeto sa Grandmaster Uncle. Oh! Si Xiang Waking ay medyo nag-aatubili na magbigay ng respeto sa isang taong tila mas mababa sa kanya, ngunit kasama si Li Fenggayo muna, alam din niya na si Yang Yian ang Grandmaster Uncle, kaya humakbang siya para magbigay galang sa kanya. Hindi, nagmamadaling pinigilan siya ni Yang Yian. Gayunpaman, iginiit ni Li Fenggayo, at pinandilatan ang kanyang nakababatang kapatid na si Xiang Waking, ngunit ginawa pa rin niya ang seremonya ng ninuno. Sa oras na ito, sinabi ni Li Fenggayo kay Yang Yiyo, Tito Grandmaster, mangyaring patawarin mo ako. Wala nang maraming disipulo sa buong Xingchen sect ngayon. Ang sakuna 5,000 taon na ang nakalilipas ay nagpapanatili lamang ng 40 babaeng disipulo na 8 o 9 na taong gulang mula sa Baihuapik, katulad ng Qinger at iba pa. Kanina lang, nang pumasok si Uncle Grandmaster sa formation, sobrang ingay. Naisip ko na ang Tianyuan sect ay nakalusot sa pagbuo ng proteksyon sa bundok at pinatago silang lahat. Si Qinger lamang ang ipinanganak na matapang at nasagasaan ng mag-isa. Buti na lang at si Uncle Grandmaster iyon. Sa nakalipas na libu-libong taon, ang ilan sa mga maliliit na batang babae ng alo na iyon ay namatay ng bata pa, at ang ilan ay namatay din dahil hindi sila makalusot sa kanilang kaharian. Ngayon, ang buong Xingchen sect ay mayroon lamang ako, isang matandang lalaki, at si Qinger at ang kanyang 9 na anak. Sa pakikinig sa kwento ni Li Fenggayo, naisip ni Yang Yiyo ang mahirap na sitwasyon nila. Makalipas ang kalahating oras, natapos ni Li Fenggayo ang kanyang kwento nang may luha sa kanyang mga mata. Nakakalungkot at nakakaiyak talaga. Ayon kay Li Fenggayo, sa loob ng 5,000 taon mula nang salakayin ng Tianyuan sect ang Xingchen sect, lahat ng master ng Xingchen sect ay namatay sa labanang iyon. Sa huling sandali, inutusan siya ng kanyang Panginoon na buksan ang pagbuo ng proteksyon sa bundok kasama ang ilang mga kapantay upang mag-iwan ng kaunting dugo para sa Xingchen sect. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga disipulo ng Xingchen sect ay lumahok sa labanan upang ipagtanggol ang master sect. 48 na taong gulang na batang babae ng Beiwafen ang nailigtas dahil kaka-recruit pa lang nila sa Xingchen sect at hindi lumahok sa labanan. Ngunit nang maglaon, ang mga tao ng Tianyuan sect ay hindi makalusot sa pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen sect, kaya tinataka nila ang buong Xingchen sect, at siya at ilang mga kasamahan, kasama ang 40 nabubuhay na maliliit na batang babae ni Xiang Waking ay nabuklod lahat sa Xingchen sect at hindi na makalabas. Ang selyong ito ay tumagal ng buong 5,000 taon. Sa loob ng 5,000 taon, ang mga kapantay ni Li Fenggayo ay namatay lahat dahil hindi nila kayang makipagsabayan sa mga mapagkukunan ng paglilinang o dahil sila ay nalulumbay. Katulad nito, ang 40 maliliit na batang babae ng henerasyon ni Xiang Waking ay sunod-sunod na namatay sa 5,000 taon sa iba't ibang dahilan. Ngayon, si Li Fenggayo na lang ang natitira sa kanyang henerasyon, at 9 na lang ang natitira sa henerasyon ni Xiang Waking, ibig sabihin, 10 tao na lang ang natitira sa buong Xingchen sect, kasama si Li Fenggayo. Gayunpaman, ayon kay Li Fenggayo, si Xiang Waking at ang iba pa ay nagsusumikap din para sa tagumpay. Sa loob ng 5,000 taon ng paglilinang, bawat isa sa kanila ay nag-iisip din tungkol sa paghihiganti para sa kanilang Panginoon, iniisip na balang araw ay magtatagumpay sila sa paglilinang at masira ang selyo ng Tianyuan sect para makaalis. Bagamat mayroon lamang 9 na tao, ang 9 na tao na nakaligtas ay pawang nasa 5-element spiritual realm. Si Xiang Waking at ang iba pang 9 ay ang kinabukasan ng Xingchen sect. 9 na babae sa huling yugto ng spiritual realm, na ang bawat isa ay nalinang sa 5 elementong clone. 9 na babae sa spiritual realm na pumasok sa 5-element stage ay talagang kinabukasan ng Xingchen sect. Sinabi ni Li Fenggayo na talagang nag-aalala siya sa nakalipas na ilang taon, dahil sa pagpapabuti ng Xiang Waking at ng iba pang 9 na tao sa paglilinang, sila ay natigil sa isang bottleneck sa paglipas ng mga taon, na inuubos ang huling na ipon na mapagkukunan ng Xingchen sect. Kung hindi sila lalabas, ang kanilang kapalaran ay maaari lamang umupo at mamatay. Sa kabutihang palad, silang 9 ay lumaki mula sa mga bata at walang kontak sa labas ng mundo.
Ang kanilang mga isip ay dalisay, tulad ng isang blankong papel, dalisay at walang kapintasan, kaya't hindi na kailangang mag-alala tungkol sa panganib na magkaroon ng mga panloob na demonyo dahil sa pagkakatali. Dahil sa dalisay na pag-iisip ni Xiang Waking at ng iba pang siyam kaya sila nakaligtas hanggang sa wakas, at ngayon, nakamit din nila ang kaharian ng 5 elemento ng kaharian ng mga espiritu. Habang nagsasalita si Li Fengyo, namula ang mga mata ni Xiang Waking. Alam ng siyam sa kanila kung gaano kahirap para kay Li Fengyo, at itinuring siya bilang isang nakatatandang kapatid na babae at isang ina. Napabuntong hininga din si Yang Yian habang nakikinig. Nang maglaon, sa pamumuno ni Li Fengyo, nagtungo sina Yang Yiyo, Hao Dudu at ang dalawa pa sa bayhuapik ng Xing Chenmen. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Li Fengyo, ang 7 taluktok ng Xing Chenmen ay inabandona. Karamihan sa kanila ay nawasak sa digmaan sa taong iyon. Tanging bayhuapik ang matatagpuan sa isang malayong lugar at medyo buo. Halika po, Grandmaster. Ang bayhuapik ay talagang isang bundok na halos 10 talampakan ang taas at medyo patag. Gayunpaman, kapag naglalakad, mayroong lahat ng uri ng mga bulaklak sa buong bundok, at ang halimuyak ay umaapaw. Ito ay karapat-dapat sa pangalan. Hindi nagtagal pagkatapos umakyat sa bundok, isang palasyo ang nakita. Ito ay hindi malaki, na sumasaklaw sa isang lugar na halos 100 metro kwadrado, at ito ay napakasimple. May maliit na lugar na 40 hanggang 50 metro kwadrado sa harap ng pangunahing bulwagan, at iba't ibang bulaklak ang nakatanim sa paligid nito. Nang dumating si Yang Yiyo sa harap ng pangunahing bulwagan, nakita niya ang 3 salitang, Baihua Palace, sa plaque. Sinabi ni Li Fengyo na ang kanyang master ay ang peak master ng Baihua Peak at ang tanging babaeng elder ng Xing Chenmen. Ang buong Baihua Peak ay palaging nagre-recruit lamang ng mga babaeng disipulo. Habang nag-uusap sila, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa main hall. Inanyayahan ni Li Fengyo si Yang Yiyo na umupo, at pagkatapos ay sinabi kay Xiang Waking, Xinger, pumunta at hilingin sa kanilang lahat na lumabas at magbigay-pugay sa Grandmaster Uncle. Okay, Senior Sister. Sabi ni Xiang Waking at tumakbo sa back hall. Alam ni Yang Yiyo na sina Xiang Waking at Li Fengyo ay nasa parehong henerasyon, at tinawag din ng siyam na tao si Li Fengyo Senior Sister. Si Li Fengyo ay personal na gumawa ng tsaa para kina Yang Yiyo at Hao Dudo. Grandmaster Uncle, mangyaring uminom ng tsaa. Walang magandang tsaa pagkatapos na sarado sa loob ng libu-libong taon. Ang mga ito ay mga mountain tea mula sa Baihua Peak. Sana hindi sila hamakin ng Grandmaster Uncle. Awkward na sabi ni Li Fengyo. Totoong napakahirap ngayon ng Xing Chen sect. Ngunit hindi siya masama sa kagandahang asal. Naghain siya ng tsaa kay Yang Yiyo, at naghain din ng tsaa kina Hao Dudo, Xiao Fengwang, at maging si Daoer. Umiling si Yang Yiyo para ipakita na wala siyang pakialam. Kinuha niya ang tasa at humigop, at agad na naramdaman ang lamig sa kanyang tiyan, na napaka-komportable. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga yabag sa likod ng bulwagan, at sa isang kisap mata, pinangunahan ni Xiang Waking ang 8 babae na lumitaw. Ngunit si Yang Yian ay talagang medyo nagulat at medyo nalungkot. Ang 9 na babae ay talagang nasa huling yugto ng spiritual realm. Kung tungkol sa kung sila ay nilinang sa 5 Elements Avatar, imposibleng sabihin. Kapag ginamit nila ang 5 pangunahing avatar, malalaman natin. Siyempre, hindi ito ang punto. Ang punto ay ang mga babae ay pawang. Nakasuot ng napakasama. Oo, maaari lamang itong ilarawan bilang malabo. Ang mga damit na suot nila ay sira na, at ang ilan sa kanila ay mga dayami na sandalyas. Tila nakita ni Li Fengyo ang sorpresa ni Yang Yiyo, at nagpaliwanag na may isang mapang-akit na ngiti, Grandmaster, ang mga mapagkukunan ng Xing Chen sect ay naubos libu-libong taon na ang nakalilipas. Wala kaming dagdag na materyales para gawing damit, at walang magaling magpino. Matagal na kaming nagsuot ng mga lumang damit, pero sa wakas ay nasira dahil sa matagal na pag-ensayo ng martial arts. Matagal na itong ganito. Si Xinger ang pinakabata sa 9 sa kanila. Mahal ng 8 nakakatanda si Xinger at ibinigay sa kanya ang tanging damit na maaari nilang isuot. Pagkatapos magsalita ni Li Fengyo, dali-dali niyang sinabi sa 9 na tao, huwag kayong tumayo dyan, magbigay ng respeto kay Grandmaster. Ang Grandmaster ay kamag-anak natin at kapwa alagad ng tagapagtatag ng sekta. Pagkatapos ay isa-isang nagbigay galang siya kay Yang Yiyo. Sa totoo lang, sa 9 na babae, maliban kay Xiang Waking na nakasuot ng belo, bawat isa sa kanila ay matatawag na immortal. Bagamat matagal na silang nagsasanay, hanggat pinagbubuti ng magsasaka ang kanyang paglilinang, masasabing walang limitasyon ang kanyang buhay, maliban na lang kung masyadong mahaba ang pagkakaipit sa bottleneck, at pagkatapos ay hindi maiiwasang maupo siya sa dilaw na lupa.
Ang siyam na babaeng ito ay malinaw na mga henyo na may mahusay na kakayahan sa paglilinang. Bilang karagdagan, hindi pa sila nakipag-ugnayan sa labas ng mundo, at pinananatili pa rin nila ang kanilang pagiging bata. Pagtingin nila kay Yang Yio, nahihiya pa rin sila, na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Yang. Si Disipulo Shang Wuhuan, Disipulo Shang Wu, Shang Wuxan, Shang Wuren, Shang Wujing, Shang Wumei, Shang Wushan, Shang Wuling ay nagbibigay pugay sa Grandmaster Uncle. Maliban kay Shang Wuking na bumati na, isa-isang bumati ang 8 tao. Nakinig si Yang Yio sa mga boses na parang lark, na tinatawag siyang Grandmaster Uncle, ngunit palagi siyang nalulungkot sa kanyang puso, at alam niya na mula sa sandaling ito ay isang mabigat na pasanin. Bago nakatulog ang matanda, ipinaliwanag niya na kung may mga nabubuhay pa sa sekta ng pangalawang kapatid, kailangan niyang hayaan itong mag-asikaso sa kanila. Ngayong nakikita ang mga magagandang babae na napakaganda na ikinahihiya nila ang buwan at ang mga bulaklak, lahat sila ay nakadamit ng napakasamang damit, at sila ay kasing simple ng puting papel, alam niyang dapat niyang pasanin ang pasanin na ito. Siya, huminga ng malalim at sinabing, tumayo na kayong lahat. Pagkatapos nilang tumayo, si Hao Dudu sa tabi ni Yang Yio ay bamulong, kapatid, hindi ba dapat magpakita ka ng paggalang? Huwag kang mataranta. Magpakita ng ilang paggalang. Medyo nalito si Yang Yio. Oo, nakalimutan mo na ba na sa ating bayan, ang nakababatang henerasyon ay nagbibigay galang sa mga nakatatanda, at ang mga matatanda ay kailangang magbigay ng mga regalo. Nakangiting sabi ni Hao Dudo. Biglang natauhan ni Yang Yio at tinampal ang kanyang noo. Napagtanto lang niya na pinaalalahanan siya ni Hao Dudo. Tama si Hao Dudo. Naisip niya sa kanyang sarili, nababahala ang iyong emosyonal na katalinuhan. Kabanata 1082, parang nakatira sa isang harem. Napakahalaga ng paalala ni Hao Dudo, at hindi mapigilan ni Yang Yio na purihin siya. Sa katunayan, tinawag silang lahat na Grandmaster Uncle, at mayroong 9 na maselang babae, at ang Xingchen sect ay isang salita na lang mahirap. Kung ang Grandmaster Uncle ay hindi nagpakita ng ilang ekspresyon, ito ay hindi makatwiran. Agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at inilagay ang lahat ng middle grade na Spirit Stone sa Qiankun Pot Space sa mesa at sinabing, ang mga Spirit Stone na ito ay maaaring hatiin sa 9 sa inyo. Gamitin mo muna ang mga ito sa pagsasanay, at gagawin ako ng mga table tasks at tool para sa iyo sa hinaharap. Pagkatapos magsalita ay muli niyang ikinaway ang kanyang kamay at bumungad sa harap ng Spirit Stone sa Qiankun Pot Space sa mesa at sinabing, ang mga Spirit Stone na ito ay maaaring hatiin sa 9 sa inyo. Gamitin mo muna ang mga ito sa pagsasanay, at gagawa ako ng mga table tasks at tool para sa iyo sa hinaharap. Pagkatapos magsalita ay muli niyang ikinaway ang kanyang kamay at bumungad sa harap ng mga babae ang isang tumpok ng mga damit na pambabae. Sinabi ni Yang Yio, ang mga damit na ito ay damit ng aking asawa. Hindi sila ginagamit ngayon. Maaari mong kunin at isuot muna ang mga ito. Bagamat lahat sila ay damit mula sa mortal na mundo, lahat sila ay bago. Ang mga damit na inilagay ni Yang Yio sa Qiankun Pot ay pawang mga modernong damit na binili para sa kanyang mga asawa sa Earth. Dahil dito, pagkatapos na makarating sa Mountain and Sea Realm, ang mga babae ay interesado sa mga sinaunang kasuotan at hindi mahilig magsuot ng mga modernong damit. Lahat sila ay walang ginagawa sa Qiankun Pot Space. Ngayon lang, pinamigay sila. Mayroong 12-dosenang hanay ng mga damit na pambabae, kabilang ang mga sapatos at bag. Inilabas silang lahat ni Yang Yio at itinambak sa bulwagan. Si Shang Wuking at ang iba pang 9 na babae ay natuwa nang makita nila ang mga damit at mga Spirit Stone, ngunit walang humakbang pasulong upang kunin ang mga ito. Sa halip, isa-isa nilang tiningnan si Li Fenggayo. Nagmamadaling sinabi ni Li Fenggayo, Tito Grandmaster, ito. Hindi maaaring gawin. Paano ko hahayaan si Uncle Grandmaster na gumastos ng pera? Pinutol ni Yang Yio si Li Fenggayo at sinabing, huwag mo nang sabihin. Since Uncle Grandmaster ang tawag mo sa akin, pareho tayo ng pinanggalingan. Bagamat wala rito ang second senior brother, bilang kanyang junior brother, hindi ko maaaring baliwalain ang Xingchen sect. Kung makikita ko ang pangalawang senior brother na si Xingchenzi sa hinaharap, hindi ko maipaliwanag. Huwag kang mag-alala, pansamantala akong maninirahan sa mundo ng mga magsasaka. Hanggat nandito ako, walang mang-aapi sa mga disipulo ng Xingchen sect. Ito ay mga makamundong bagay at hindi ko magagamit ang mga ito. Ang mga espiritual na bato ay kinakailangang mapagkukunan para sa iyo, kaya huwag tanggihan ang mga ito. Naantig si Li Fenggayo na makitang same time na nagsasalita si Yang Yio, lalo na ang mga salitang, hanggat nandito ako, walang mang-aapi sa iyo. Namula ang kanyang mga mata at lumuhad siya at nagsabi, salamat Tio Grandmaster sa iyong kabaitan. Salamat Tio Grandmaster sa iyong kabaitan.
Sa sandaling lumuhad si Li Fengyo, lumuhad si Xiang Waking at ang iba pang 9 na tao para pasalamatan siya. Lahat, tumayo kayo. Walang sino man ang pinapayagang lumuhad sa hinaharap. Ang ninuno ng ating lahi, iyon ay, ang aking Panginoon, ang Panginoon ng iyong ninuno na si Xing Chenzi, ay napupuot sa kanyang mga alagad na lumuluhod sa bawat pagliko. Ayoko din. Bawal kang lumuhad sa hinaharap. Walang magawa siyang Yiyo tungkol sa 10 babaeng nakaluhod sa bawat pagliko. Susundin ko ang utos ng ninuno na tiyuhin. Pinunasan ni Li Fengyo ang kanyang mga luha at tumayo. Bagamat alam niyang ang batang ninuno na tiyuhin sa kanyang harapan ay nasa unang yugto pa lamang ng Distraction Realm, hindi pa rin niya maiwasang igalang ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso, dahil siya ang nakababatang kapatid ni Xing Chenzi, ang nagtatag ng Xing Chen sect. Siya. Mas lalo siyang naantig sa sinabi niyang Yiyo na siya ay napakalalaki at responsable. Sa katunayan, mayroon lamang 10 kababaihan sa Xing Chen sect ngayon, at walang lalaki ang may pananagutan. Bilang karagdagan, libu-libong taon na ang lumipas, at hindi pa rin alam kung ano ang naging mundo sa labas. Hindi alam ni Li Fengyo kung ano ang susunod na gagawin ng Xing Chen sect. Sa sandaling ito, isang ninuno na tiyuhin na may transcendent na katayuan ang tumayo at naging backbone. Hiniling ni Li Fengyo kay Xiang Waking na iligtas ang mga tao para pumili ng mga damit at hatiin ang mga spirit stone. Ngunit iniligtas ni Xiang Waking ang mga tao at magalang na hinayaan si Li Fengyo na pumili muna. Tuwang-tuwa si Yang Yian sa pagganap ng 9 na babae. Alam nila kung paano igalang ang kanilang mga guro at suklian ang kanilang kabaitan. Inisip pa rin nila si Li Fengyo sa harap ng tukso. Ito ay sapat na upang ipakita na ang 9 na batang babae ay may magandang karakter. Ngumiti siya at sinabing, maaaring ibahagi niyong 9 ang mga bagay na ito. May isa pa akong regalo para kay Li Fengyo. Ang 9 na batang babae ang natuwa at hindi mapigilan ang kanilang saya. Pumunta sila upang pumili ng mga damit at hindi nagmamadaling makuha ang mga espiritual na bato. Nang makita ito, bumulong si Yang Yian sa kanyang puso, mukhang kahit saang mundo, natural ang pagmamahal ng kababaihan sa kagandahan. Kasama ang mga magsasaka, hanggat hindi nila tinatahak ang landas ng kalupitan, mayroon pa rin silang malaking makasariling pagnanasa. Umiling si Yang Yian, tumingin kay Li Fengyo at nagtanong, ano ang iyong kasalukuyang antas ng cultivation? Sa pag-uulat sa Grandmaster, ako ngayon ay nasa unang yugto ng kapigatian. Hindi alam ni Li Fengyo kung bakit tinanong siya ni Yang Yian tungkol sa antas ng kanyang cultivation, ngunit sumagot pa rin siya ng magalang. Saglit na nag-isip si Yang Yian, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ipinakita kay Li Fengyo ang 100 high-grade spirit stones, sinabing, mataas ang antas ng cultivation mo, kaya gumamit ng high-grade spirit stones para sa cultivation. Wala siyang maraming mga spirit stone sa kanya, at sa espiritual na kamalayan na kanyang ninakawan mula sa pagpatay sa mga tauhan ni Zhuang Bifang, ibinigay niya ang lahat ng middle grade na spirit stone sa 9 na babae, at mayroong kabuoang 100 high-grade spirit stone, kalahati nito ay direktang ibinigay kay Li Fengyo. Siyang ay naging mahirap. Tito Grandmaster, hindi mo magagawa. Kunin mo na lang kung ibibigay ko sa iyo. Tumanggi si Li Fengyo, ngunit hindi pinahintulutan ni Yang Yian ang anumang pagdududa. Sa huli, buong pasasalamat na tinanggap ni Li Fengyo ang 50 high-grade spirit stone. Siya ay nasa isang bottleneck sa loob ng maraming taon, at talagang kailangan niya ng mga espiritong bato upang linangin. Lalong nagpapasalamat si Li Fengyo kay Yang Yian, ang dakilang Grandmaster na nagmula sa langit. Ang mga high-grade na spirit stone ay kakaunti din sa buong mundo ng cultivation, at ilang malalaking sekta lamang ang may high-grade na mga spirit stone. Ang pinakamalawak na ginagamit na mga espiritual na bato sa buong mundo ng paglilinang ay mga medium-grade na espiritual na bato. Ang mga nangunguna ay ang pinakamahusay. Tulad ng para sa pinakamahusay na espiritual na mga bato, tanging ang mga nangungunang puwersa ang mayroon nito, at bihira silang may palibot. Dahil ang pinakamahusay na mga espiritual na bato ay halos lahat ng purong espiritual na enerhiya, ang mga magsasaka ay maaaring sumipsip at mapino ang mga ito ng napakabilis ng hindi nag-aaksaya ng oras at pagsisikap. Ang mas mababang uri ng mga espiritual na bato ay ginagamit lamang sa maliliit na mundo. Kung ikukumpara sa mundo ng paglilinang, dahil sa kayamanan ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at ang mga batas ng langit at lupa, mahirap para sa maliliit na mundo na magparami ng mga medium-grade na espiritual na bato. Tanging ang mundo ng paglilinang ang maaaring magparami ng mataas na uri ng mga espiritual na bato, na karaniwang nasa katamtamang grado at pinakamataas na grado. Ang mga pinakamahusay ay bihira, ngunit mayroon din sila. Ang mas mababang uri ng mga espiritual na bato ay kadalasang ginagamit upang pinuhin ang mga tabletas at kasangkapan sa mundo ng paglilinang. Sa mga mata ng mga magsasaka sa mundo ng paglilinang, ang espiritual na enerhiya ng mas mababang antas ng espiritual na kamalayan ay masyadong magulo at hindi angkop para sa pagsipsip at paglilinang.
Nakita ni Yang Yiyo ang lahat ng ito mula sa memorya ni Huakei na naghahanap ng kaluluwa, at mas naiintindihan ni Li Fengyo ang halaga ng mga top-grade na espiritual na bato, kaya nagpapasalamat siya kay Yang Yiyo. Pagkatapos ng ilang magalang na pag-uusap, inalis ni Li Fengyo ang Spirit Stone at naupo upang makipag-usap kay Yang Yiyo tungkol sa Xingchen Gate. Natanggap ni Yang Yiyo ang mga tagubili ng matanda at kailangan niyang pansamantalang gawin ang gawain ng pagpapanumbalik ng Xingchen Gate. Hindi pa banggitin ang pagpapanumbalik ng Xingchen Gate sa dati nitong kaluwalhatian, at least kailangan niyang tiyakin na makakaligtas ang mga babae sa Xingchen Gate. Siya mismo ay nasa loob at labas din ng cultivation world at walang lugar na matutuluyan, kaya tama lang ang Xingchen Gate. Naisip ito ni Yang Yiyo at sinabing, sa ilang araw, maaari mong ilabas ang Siyam sa kanila mula sa bundok at pumunta sa Tianyuan Sect upang magsanay. Ang Tianyuan Sect ay ganap na winasak ng isang elder ng aking sekta, ngunit ang Tianyuan Sect ay tumatakbo sa kanluran ng Xingchen Mountain sa loob ng libu-libong taon at dapat mayroong ilang mga espiritual na gamot. Maaari kong kolektahin ang mga ito at gamitin ang mga ito sa paggawa ng mga tabletas. Hindi niya sinabi na ito ang Panginoon, ngunit sinabi lamang na ito ay isang elder ng sekta na Samira sa Tianyuan Sect. Anyway, hindi niya masabi ang matanda sa kanyang Chen-kun pot, kaya masasabi lang niya na isa itong elder ng sekta. Bagamat ang kadahilanang ito ay malayo, ito ay makatwiran. Ngunit tuwang-tuwa si Li Fengyo. Sinabi ni Yang Yiyo na isang elder ng sekta ang Samira sa Tianyuan Sect. Ngayon ay bigla siyang nakaramdam ng saya. Tama, si Yang Yiyo, ang tiyuhin ng ninuno, ay isa lamang magsasaka sa maagang yugto ng kaharian ng distraction. Paano niya masisira ang isang sekta? Isang elder pala ng sekta ang kumilos. Bigla siyang nagulat at sinabing, Tito Ninuno, nasaan ang matanda mo? Dapat tayong magpasalamat sa kanya. Hindi gusto ng aking nakatatanda ang mga kaguluhan ng sekular na mundo. Umalis siya matapos wasakin ng Tianyuan Sect. Siya ay palaging isang misteryosong dragon na mahirap hanapin. Sa pagkakataong ito, narinig namin ang tungkol sa Xingchen Sect at tinulungan namin sila nang dumaan kami. Kalahating makatutuhanang paliwanag ni Yang. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Li Fengyo, ngunit naunawaan din niya na ang taong kayang sirain ng isang sekta ng mag-isa ay isang misteryosong dragon na mahirap hanapin. Normal lang sa kanya na ayaw niyang pumasok sa mundo kaya hindi na siya nagtanong. Gayunpaman, ang West Xingchen Sect ay angkan din ni Master Yang Yiyo, at lahat ay may parehong pinagmulan. Kasama ni Uncle Ancestor Yang Yiyo, magkakaroon ng isang mahusay na tao na mag-aalaga sa mga bagay sa hinaharap. Sa kasalukuyan, hanggat nakahawak sila sa mga hita ni Uncle Ancestor Yang Yiyo, ito ay katumbas ng paghawak sa dakilang tao sa likod niya, na sapat na para sa Xingchen Sect. Bukod dito, sila lang ang mga babae sa Xingchen Sect, at kay Uncle Ancestor lang ang naririnig nila. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap ng dalawa, kinuha ni Li Fengyo ang 8 babae mula sa Xingchenman at nagpunta sa Tianyuanzong upang dambungin ang mga likas na kayamanan. Walang paraan na masyadong mahirap ang Xingchenman. Bago umalis, si Xiang Wuhuan, isang masayahin at madaldal na babae, ay naiwan upang maglingkod kay Yang Yiyo. Sinundan ni Yang Yiyo si Xiang Wuhuan sa likod bahay ng main hall para magpahinga. May mga hanay ng mga silid at ateks, na hindi isang kakulangan ng tirahan. Nakatira rin ang 9 na babae sa likod bahay ng main hall. Gayunpaman, si Yang ay nakaramdam ng kaunting kakaiba sa kanyang puso, na parabang siya ay nakatira sa harem. Chapter 1083, Grandmaster, bakit namumula ang mukha mo? Lumaktaw si Xiang Wuhuan pagkatapos ayusin ang mga silid para kina Yang Yiyo at Haududo. Handa na ring magpahinga si Yang Yiyo. Simula nang pumasok siya sa cultivation world, sobrang daming twists and turns sa buong araw, at pagod siya. Nakatulog si Yang Yiyo sa pagkataranta, ngunit nakarinig ng katok sa pinto. Grandmaster, gusto kang makita ni Uncle Huaner. Umalangaw-ngaw ang boses ni Xiang Wuhuan sa labas ng pinto. Binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, pasok. Sa susunod na sandali ay pumasok si Xiang Wuhuan, ngunit nang makita siya ni Yang Yiyo, namula ang kanyang mukha. Dahil nakita ni Yang Yiyo si Xiang Wuhuan na nakasuot ng puting damit na may mahabang buhok na nakatabing sa kanyang mga balikat, halatang katatapos lang niyang mag-shower. Ang pangunahing punto ay nakita ni Yang Yiyo na siya ay hubad. Ang eksenang ito ay halos damyugo sa ilong ni Yang. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mas nakakahiyang eksena. Hawak ni Xiang Wuhuan ang isang purple na bra sa kanyang kamay. Tinanong niya si Yang, anong klaseng damit ito, Grandmaster? Sobrang kakaiba. Hindi ko maintindihan kung paano ito ipapasa. Ito ay regalo mula kay Grandmaster. Sa tingin ko dapat malaman ni Grandmaster. Maaari bang sabihin sa akin ni Grandmaster kung paano ito ipapasa? Kay Yang Yiyan. Namula agad ang matandang mukha at hindi niya napigil ang umubo. Paano siya dapat sumagot? Masasabi niya lang bang, tutulungan kitang isuot ito?
Sa sandaling ito, talagang pinahirapan si Yang, ngunit mapait na ngumiti lang siya, dahil alam din niya na si Xiang Wuhuan at ang iba pang 9 na babae ay nabuklod sa Xingchenman sa loob ng 5,000 taon nang walang anumang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sila ay mas dalisay kaysa sa puting papel. Ang natitira na lang sa Xingchenman ay isang grupo ng mga babae, walang solong lalaki. Libu-libong taon lang silang nagpractice, kaya paano pa nila malalaman ang iba? Bukod, ang mga bagay na ito ay dinala mula sa Earth ni Yang. Napaka-advance ng mga damit nila. Normal para kay Xiang Wuhuan na hindi malaman ang tungkol sa kanila. Sa oras na ito, tumingin si Xiang Wuhuan kay Yang Yian at bamulong, "Hoy, Grandmaster, bakit ka namumula? Hindi ka ba komportable? Ubo. Magagamit lamang ni Yang Yian ang pag-ubo upang pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Sa oras na ito, masisisi na lang niya ang sarili niya sa pagiging pabaya niya. Bakit hindi niya inilabas ang mga damit at tingnang mabuti noong ipinadala niya ito? Ngayon, kung paano haharapin ang Xiang Wuhuan ay isang malaking problema. Pagkatapos ng lahat, hindi siya santo, at first-class beauty din si Xiang Wuhuan, lalo na nang lumitaw siya sa kanyang silid sa isang vacuum state pagkatapos maligo, na simpleng pagpapahirap para sa kanya. Ang apoy sa ibabang bahagi ng tiyan niya ay malapit nang magluwa ng apoy, hindi talaga komportable. Hindi lang iyon, habang tinitingnan si Xiang Wuhuan na hawak-hawak ang maliit na damit at seryosong hinihingi ito, umubo lang siya at sumagot, "Ubo, iyan. Iyan ay isang uri ng damit na panloob sa kamay mo. Ibig sabihin, ang bellyband na ipinasa ninyo, ubo. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, naramdaman niyang halos maubos ang lakas ng kanyang buong katawan, na talagang napakasama. Ngayon ay gusto na lang niyang lumabas ng mabilis si Xiang Wuhuan. Kung hindi siya lalabas, sa tansya niya ay hindi niya mapipigil ang sarili at magiging halimaw. Sa sandaling ito, ang isang lalaki at isang babae ay nag-iisa sa isang silid, at ang paksang pinag-uusapan nila ay isang napaka-ambiguous na paksa. Para kay Yang, ito ay upang kitilin ang kanyang buhay. Ngunit si Xiang Wuhuan ay isang blankong papel. Si Yang din ang unang tao ng opposite sex na nakilala niya sa libu-libong taon. Opposites attract, na kung saan ay universal sa anumang lugar at anumang mundo. Dumbbell. Ano ang bellyband? Biglang tanong ni Xiang Wuhuan, na may inosenteng tingin sa kanyang mukha. Nababaliw na si Yang Yiyo. Hindi lamang siya nagsimulang sampain si Li Fenggayo sa kanyang puso, si Xiang Wuhuan at ang iba pang mga kababaihan ay hindi alam ang tungkol sa mga gawain ng kababaihan. Hindi ba sila matuturuan ni Li Fenggayo? Ngunit sa pag-iisip tungkol dito ay gamaan ang pakiramdam niya. Malamang na hindi inisip ni Li Fenggayo ang mga problemang ito, dahil nabuklod siya sa libu-libong taon, at isang problema ang kaligtasan. Paano niya naiisip na turuan ang ibang babae ng iba pang bagay? Lahat. Naisip nila ang tungkol sa paglilinang, nagsasanay ng husto, at pagkatapos ay sinira ang selyo at lumabas pagkatapos ng kanilang paglilinang ay naging malakas. Iyon lang. Para sa iba pang mga bagay, maaaring automatiko silang hindi pinansin ni Li Fenggayo, ang panganay na kapatid na babae sa 9 na babae. Sa pagharap sa pagtatanong ni Xiang Wuhuan, talagang hindi alam ni Yang Yiyu kung paano ipapaliwanag. Awkward siyang ngumiti at inibo ang usapan, "Hunter, bakit lahat kayong 9 ay Xiang ang apelyido? Ang iyong mga pangalan ay halos pareho din. Imposibleng lahat kayong 9 ay magkakapatid sa iisang ina." Ang simpleng Xiang Wuhuan ay hindi naninindigan sa pagbabago ng paksa ni Yang. Sa pagharap sa tanong ni Yang Yiyo, seryoso siyang sumagot, "Sa pag-uulat sa ating tiyuhin ng lolo, tayong lahat ay mga ulila. Ang pinuno ng Baihuapik, na master din natin, ay may apelyidong Xiang Waking, kaya lahat tayo ay sumusunod sa apelyido ng ating Panginoon na Xiang. Tungkol sa aming mga pangalan, binigyan kami ng aming Panginoon na si Li Fenggayo ng mga pangalan. Sa mga salita ng aming nakatatandang kapatid na babae, ang mahabang taon ng pagkakabuklod sa Xingchen Gate ay ang pinakanakapanlulumo. Inaasahan niya na ang bawat isa sa amin ay magiging masaya at positibo, kaya nakuha namin ang aming mga pangalan. Halimbawa, ang pangalan ko ay Xiang Wuhuan, at umaasa ang senior sister na magiging masaya kami. Halimbawa, si Xiang Waking, siya ang pinakamatanda, kaya pinangalanan siyang Qing, na ang ibig sabihin ay maaraw na araw, umaasa na ang bawat araw ng kanyang buhay ay magiging parang isang maaraw na araw. Seryosong sagot ni Xiang Wuhuan, at seryosong nakinig si Yang Yiyo. Naawa siya sa mga babae. Talagang mahirap para sa kanila na lampasan ang libu-libong taon ng pagiging sarado. Kasabay nito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo at sa wakas ay binago ang paksa. Nag-iisip lang siya na maghanap ng paksa para palabisin si Xiang Wuhuan at sinabihan siyang huwag manatili sa kanyang silid. Kung mananatili pa siya, tinansya ni Yang Yiyo na babagsak ang kanyang Taoismo. Ang mahinang bango ng katawan ng babae ay nagmula sa kanyang ilong,
Kasama ang basang 3,000 asul na damit ni Xiang Wuhuan at isang maliit na piraso ng damit sa kanyang kamay. Para kay Yang Yiyo, napakasakit mabuhay kaysa mamatay. Sa isang kisap mata, natapos ni Xiang Wuhuan ang kanyang kwento. Sasabihin na sana ni Yang Yiyo na maggagabi na at gusto na niyang bumaba para magpahinga, ngunit si Xiang Wuhuan ay muling nagdulot ng apoy sa tiyan ni Yang. Iniunat ni Xiang Wuhuan ang maliliit na damit sa kanyang kamay sa harap ni Yang at nagtanong, Grandmaster, hindi mo ba sinabi sa akin kung paano magsuot ng underwear bellyband na ito? Boom! Sa sandaling ito, ang isip ni Yang ay umuungal, at ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan ay ganap na nag-aapoy. Nakatingin sa magandang mukha ni Xiang Wuhuan, maputing balat sa leeg, at mahabang palda na nakabalangkas sa kanyang hugis S na kurbo ng figure na hindi mas mababa sa isang modelo, dagdag pa ang maliliit na damit sa kanyang kamay, tuyo ang bibig ni Yang at patuloy itong nakalunok ng laway. Siya! Huminga ng malalim, namumula ang kanyang mga mata at sinabi niya, gusto mo ba talagang turuan kita? Sinabi ni Xiang Wuhuan na may masayang mukha, oo, hindi pa ako nakakita o nakasuot ng ganoon kagandang damit sa loob ng libu-libong taon. Turuan mo ako, Grandmaster. Walang ibang pakialam si Yang. Ikanaway niya ang kanyang kamay upang isara ang pinto, pinisil ang isang salitang, okay, mula sa kanyang lalamunan, at agad na humakbang pasulong. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang mga damit ni Xiang Wuhuan ay napunit. Walang malay na sigaw ni Xiang Wuhuan. Hindi niya inaasahan na pupunitan ni Grandmaster ang mga damit na gusto niya. Noon lang napansin ni Xiang Wuhuan na puno ng dugo ang mga mata ni Grandmaster. May mga titig sa mga mata nito na hindi pa niya nakita at mahirap ilarawan. Kung talagang kailangan niyang ilarawan ito, naramdaman ni Xiang Wuhuan na ang mga mata ni Grandmaster ay puno ng apoy sa sandaling ito. Medyo natakot siya at nauutal, Tito. Tito Lolo, ako. Ayoko nang matuto, okay. Natatakot ako sa iyo. Si Yang Yiyo ay nasa sabik na kay Xiang Wuhuan sa oras na ito, kaya paano siya titigil? Hinawakan niya si Xiang Wuhuan gamit ang dalawang kamay at sinabi sa paos na boses, babae, ang palaso ay natama na at walang babalikan. Tuturuan ka ni Uncle Lolo kung paano magsuot ng damit. Habang nagsasalita siya, hinalikan niya si Xiang Wuhuan. Ying Ying. Si Xiang Wuhuan ay natakot kay Yang Yiyo at natakot. Sa pagharap sa tiyuhin na lolo na ito na may pulang mata, alam niyang sa antas ng kanyang paglilinang ay tiyak na mapapatambo niya ito sa isang palad. Ngunit siya ang tiyuhin na lolo, ang nagbigay sa kanila ng mga espiritong bato at damit, ang isa na kapareho ng henerasyon ng tagapagtatag ng Xingchen sect, at ang taong hiniling ng panganay na kapatid na maglingkod ng mabuti. Kaya wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa tiyuhin na lolo. Pagkatapos ay naramdaman niya ang malalakas na kamay ni Grandmaster na humawak sa kanyang mga braso. Biglang nanginig ang katawan ni Xiang Wuhuan dahil sa nakakapasong init. Sa sumunod na sandali, biglang dumampi ang bibig ni Grandmaster sa kanyang bibig. Boom! Biglang tumunog ang isip ni Xiang Wuhuan, at siya ay nawalan ng malay. Nanginginig siya na parang nakuryente. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng panghihina at bumagsak sa mga bisig ni Grandmaster. Sa isang tiyak na sandali, isang sigaw ang tumunog sa silid. Makalipas ang mahabang panahon, muling tumunog ang sunod-sunod na tunog na malapilak na kampana. Sa labas ng pinto ni Yang, nagtipon sina Hao Dudo at Daoer at Bam Ulong, napakaswerte ni Kuya. Naiinggit talaga ako sa kanya. Tumili. Bang! Si Daoer ay sumirit at naglabas ng kanyang mga ngipin, tumalon at tinamaan si Hao Dudo. Boss Daoer, nagiging unreasonable ka ba? I'm not being romantic, bakit mo ako binabatukan? Ikaw, binabatukan mo pa ako, hindi ba pwedeng itago ko na lang? How? Si Dudo ay hinabol at binugbog ni Daoer, at umalis sa silid niyang at tumakbo sa kanyang sariling silid. Kabanata 1084, Pagpaplano para sa karapatang magsalita. Pagkatapos ng isang gabi ng kabaliwan, nakinabang ng husto si Yang. Dahil kahit na hindi nalampasan ang kanyang cultivation level, ito ay bumuti, lahat ay salamat sa dual cultivation technique na itinuro sa kanya ng matanda. Para naman kay Xiang Wuhuan, lubusan niyang natutunan ang ibig sabihin ng pagsusuot ng damit pagkagising kinabukasan. Masyadong maraming bagay ang itinuro ni Grandmaster Uncle kagabi. Naiintindihan na ngayon ni Xiang Wuhuan, na unang beses na nakatikim ng ipinagbabawal na prutas, kung ano ang ibig sabihin ng nakakatakot na hitsura ni Grandmaster Uncle kagabi. Sa loob ng 1 o 3 araw, namuhay siyang nang walang pakialam at nakipag-usap sa buhay kasama si Xiang Wuhuan. Tinuruan si Xiang Wuhuan, na parang isang blankong papel, na maging isang babae. Pagkatapos ng ika-4 na araw, bumalik si Li Fengyo kasama ang iba pang 8 babae. Ang unang ginawa ni Li Fengyo ay hanapin si Yang Yiyo para iulat ang mga resulta ng labanan. Sa pangunahing bulwagan ng Baihua Peak, sinabi ni Li Fengyo na may pulang mukha, Grandmaster Uncle, marami na kaming natamo sa pagkakataong ito.
Nakakita kami ng maraming espiritual na gamot sa mga guho ng Tianyuan sect. Habang nagsasalita, inabot niya kay Yang Yiyo ang isang storage ring. Hindi sila gusto ni Yang Yiyo ngunit sinabi niya, itapon mo silang lahat. Ang Xingchen sect ay nangangailangan ng maraming likas na materyales at kayamanan upang muling itayo. Hinahanap ka ng boss ko habang nagpurify ng pills. Siya nga pala, hindi ka lang pumunta sa Tianyuan sect sa 3 araw na labas mo, di ba? Parehong nasa Xingchen Mountain ang Tianyuan sect at Xingchen sect, kaya hindi dapat tumagal ng 3 araw para pangunahan ni Li Fenggayo ang mga tao na linisin ang larangan ng digmaan, kaya casual na nagtanong si Yang Yiyo. Tumango si Li Fenggayo at sinabing, Grandmaster Uncle Shengming, nagdala ako ng 8 babae sa Xingchen City pagkatapos ng 1 araw sa Tianyuan sect. Nagsama ako ng ilang babae para magkaroon ng karanasan, at gusto ko ring malaman kung nandoon pa rin ang mga disipulo ng aking Xingchen sect na nakakalat sa labas. Pagkatapos ng lahat, ang Xingchen sect ay isa sa pinakamakapangyarihang sekta sa hilaga at timog ng Milky Way, at mayroong mga lungsod sa lahat ng dako. Ngunit walang balita tungkol sa sangay sa Xingchen City. Sa tingin ko ay inalis sila ng Tianyuan sect noon. Ang mga nakakalat na disipulo ay maaaring tumakas sa ibang mga lugar. Nako, konti lang tayo. Sa huli, hindi maitago ni Li Fenggayo ang kanyang buntong hininga. Tapos parang may naalala siya at sinabing, oh, by the way, Grandmaster, ang Star City dati ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Star Sect natin. Pagkatapos ng digmaan, ito ay kinuha ng Tianyuan Sect. Ngayong nawasak na ang Tianyuan Sect, ang Star City ay hindi na pinamamahalaan. Ang mga taong namamahala sa lungsod sa pangkalahatan ay maraming malalaking pamilya sa lungsod, na lahat ay nakasalalay sa sekta. I wonder kung maibabalik natin ang Star City. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang teleportation array, kasama ang mga tribute mula sa ilang malalaking pamilya sa lungsod, mayroong napakaraming mga spirit stone bawat buwan, sapat upang suportahan ang mga gastos sa pagpapatakbo ng isang sekta. Ano sa palagay mo, Grandmaster? Naantig si Yang Yiyo nang marinig niya itong sinabi ni Li Fenggayo. Kung ito ay totoo, ito ay talagang isang napakalaking kita. Gayunpaman, iniisip din niya, kahit na nawasak ang Tianyuan sect, maaari bang gawing umaasa muli ng kasalukuyang Star City ang malalaking pamilya sa lungsod? Natatakot ako na mahirap, tama ba? Tumingin kay Li Fenggayo, sinabi niya, natatakot ako na hindi ito madali, tama ba? Ano ang dapat nating gawin para umasa muli sa Xingchenman ang malalaking pamilyang iyon ng Xingchenman? O sa kasalukuyang lakas ng Xingchenman, maaasahan ba nila ito? Tumingin si Li Fenggayo kay Yang Yiyo at nahihiyang sinabi, sa huling pagsusuri, nangangailangan ito ng lakas at malalakas na tao upang mamuno. Ang mga first-class na sekta sa cultivation world ay may hindi bababa sa Tribulation Crossing cultivator na namamahala, at sila ay namamahala sa 1,000,000 milya. Ang mga nangungunang sekta ay may mga Mahayana at ascending cultivator na namamahala, at kadalasan ay maaari nilang pamahalaan ang isang maliit na bahagi ng teritoryo ng bituin. Sa itaas ng unang klase at nangungunang mga sekta ay ang mga puwersa ng banal na lupain. Ang mga sekta ng banal na lupain ay ang mga tunay na pinuno ng mundo ng paglilinang. Ang mga nakaupo sa banal na lupain ay kadalasang mga immortal sa lupa, at hindi pa rin sila maarok. Ang mga makalupang immortal ng sekta, ang mga banal na lugar na ito ay kadalasang namamahala sa isang buong teritoryo ng bituin. Mayroong 9 na mga banal na lugar sa 9 na bituin na mga teritoryo ng mundo ng paglilinang. Ang ating Xingchen sect ay matatawag na isang first-class sect dahil ang cultivation ng founder ay napakalakas. Noong kasagsagan ng sekta, mayroong 3 immortal na lupa. Sa kasamaang palad, habang ang tagapagtatag ng sekta ay nawala sa loob ng libu-libong taon, at ang isang immortal na lupa ay nabigong makalampas sa nakakalat na immortal na kalamidad at namatay, ang sekta ay naging mas nanlumo, at sinamantala ng Tianyuan sect. Kahit na ang Xingchen sect ay matatagpuan sa junction ng hilaga at timog ng Milky Way, mayroon itong ganap na kalamangan. Ang buong Xingchen Mountain Range ay nasa hilaga at timog, na kumikinang sa milyon-milyong milya, at may kakaibang geographical na kalamangan. Kung mayroong Xingchen Gate sa loob ng 1,000,000 milya mula sa Xingchen Mountain Range, wala nang ibang sect. Siyempre, ito ang kasagsagan ng Xingchen sect, at lumabas ako para mangalap ng impormasyon sa pagkakataong ito at nalaman ko na pagkatapos palitan ng Tianyuan sect ang ating Xingchen sect sa nakalipas na 5,000 taon, 5 second-rate sect at 10 third-rate sect ang lumitaw sa junction ng hilaga at timog, ngunit lahat sila ay kaanib ng Tianyuan sect. Ngayong nabura na ang Tianyuan sect, ang ikinababahala ko ay ang 5 sekta ng pangalawang antas na kaanib sa Tianyuan sect ay sakupin ng Xingchen City at makikipagkumpetensya pa para sa karapatang magsalita, palitan ng Tianyuan sect, at sumulong sa katayuan ng mga first-rate na sekta. Kung tutusin, hindi alam ng mga sekta na iyon na nakabalik na ang Xingchen sect. Kahit na alam nila, sa kasalukuyang lakas ng ating Xingchen sect, hindi sila kailanman natakot dito.
Kung hindi sila mag-iingat, maaari pa silang magdala ng kapahamakan sa kanilang sarili. Grandmaster, ang ibig kong sabihin ay, maaari mo bang pakiusapan si Uncle Ancestor, sinong master mula sa iyong sekta ang gusto mong anyayahan na pumunta sa aming Xingchen sect para mamuno? Kung mayroong isang master na namamahala, kahit na alam ng 5 sekta ng pangalawang antas ang kasalukuyang sitwasyon ng Xingchen sect, hindi sila mangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Kailangan pa rin nilang sundin ang mga patakaran at pumunta sa ating Xingchen sect. Matapos pakinggan ang mga salita ni Li Fengyo, mapait na ngumiti si Yang Yiyu at umiling at sinabing, napaka-ailap ng elder ko kaya hindi ko siya makontak. Maliban kung hahanapin niya ako, pumunta siya sa Xingchen sect sa pagkakataong ito. Ako ang pumunta sa Xingchen sect. Humanap tayo ng ibang paraan. Naunawaan ni Yang Yiyu na kung talagang gagawin niya ang sinabi ni Li Fengyo, magkakaroon ng master na makakasira ng isang sekta. Mabawi ng Xingchen sect ang kontrol sa hilaga timog na hangganan na 1,000,000 milya, ang Xingchen City, at ang Xingchen Mountains. Ngunit ang susi ay ang tinatawag na master ay ang kanyang sariling master na si Yun Changxi, ang natitirang kaluluwa sa Chenkun Pot. Sa pagkakataong ito, ang matanda ay malubhang nasugatan upang sirain ang Tianyuan sect at nakatulog ng mahimbing. Saan siya makakahanap ng master? Nadismaya si Li Fengyo nang marinig niya ang sagot ni Yang Yiyu, ngunit alam din niya na kahit buhay pa siya, hindi siya papayag na gawin ang mga ganoong bagay. Pakiramdam niya ay walang magawa. Naisip ni Yang Yiyu ang sinabi ni Li Fengyo noon. Alam niya na ang Xingchen sect, na kalalabas lang ulit sa mundo, ay maaaring mawala sa lalong madaling panahon, dahil wala ng tao sa Xingchen sect. Naroon lamang si Li Fengyo, isang babaeng may unang yugto ng kapigatian, at 9 na batang babae na walang laman. Maaga o huli, ito ay mapapawi ng mga sekta ng pangalawang antas at pangatlong antas sa hilaga at timog. Hindi mahalaga kung ang Xingchen sect ay makipagkumpetensya para sa karapatang magsalita sa 1,000,000 milya ng lupain sa junction ng hilaga at timog, ito ay Tangeyin. Ngunit kung hindi siya lalaban, kailangan niyang umalis dito, at kailangan niya ring umalis. Siya rin ang may responsibilidad na pangalagaan ang Xingchenman na ipinagkatiwala ng matanda. 10 babae na lang sa Xingchenman ngayon. Ano kayang gagawin niya? Tila gustong umasa ni Li Fengyo sa kanyang sarili. Kailangan niyang pasanin ang pasanin na ito at gumawa ng mga desisyon sa lahat ng oras. Sino ang nagpapalaki sa kanya? Kung aalis siya, saan siya pupunta? Isipin mo na lang na kumuha siya ng 10 magagandang babae na walang lakas. Hindi ligtas na pumunta kahit saan. Sa isang sandali, si Yang Yiyu ay nabigla. Gayunpaman, ang kailangang harapin ay dapat harapin. Huminga ng malalim si Li Fengyo at sinabing, sa kasong ito, wala na talaga tayong paraan. Maaari lamang tayong umasa sa ating sarili upang ipaglaban ang karapatang magsalita sa milyon-milyong milya ng hangganan sa pagitan ng hilaga at timog. Tumango si Li Fengyo, at naunawaan ang sinabi ni Yang Yiyu, kahit na ipaglaban natin ito o hindi, maaga o huli ay masasangkot tayo. May mga chismis na sa labas. Ang 5 sekta sa pangalawang antas ay handa ng lumipat. Matapos malaman na nawasak ang Tianyuan sect, naging aktibo ang kanilang isipan. Lahat sila ay gustong ipaglaban ang karapatang magsalita at maging mga sekta sa unang antas. Marahil ay hindi magtatagal bago ang mga pangalawang rate na sekta ay darating sa Xingchen Mountain upang magtanong tungkol sa balita. Kapag nalaman na nila ang kasalukuyang sitwasyon ng Xingchen sect, maaari silang magkaisa para sirain ang Xingchen sect. Alinman, makakatakas lang tayo, o isara pa ang bundok. Grandmaster, ano ang iyong ideya? May kikinig kaming lahat sa iyo. Tumingin si Li Fengyo kay Yang Yiyu at sinabi. Hindi makatutuhanang umalis. Aisil ang bundok. Hindi ko estilo na aisil ito ng tuluyan. Huwag isipin ang mga problemang ito. Tingnan natin ang pangmatagalang pananaw. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng 5 sekta sa pangalawang antas at 10 sekta sa ikatlong antas. Hatiin natin sila. Dahil may 5 kalsada, kaya nating lumaban ng mag-isa. Sabi ni Yang Yiyan na may tame time na tingin. Imposibleng duwag siya. Bukod pa rito, ayon sa sinabi ni Li Fengyo, ang mga first-rate na sekta ay pinangungunahan ng tribulation period at low-level Earth Immortals, kaya ang mga second-rate na sect ay hindi maaaring maging ganoon kalakas. Walang pagkakataon na makipagkumpetensya para sa karapatang magsalita sa milyon-milyong milya. Pagkatapos ng lahat, si Li Fengyo ay nasa maagang yugto ng kapigatian, at ang 9 na babae ay pawang nasa 5 elemento ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu. Ang puwersang ito ay hindi maliit. Bagamat siya mismo ay nasa maagang yugto ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, pagkatapos ng 2 paglilinang kasama si Xiang Wuhuan, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa rurok ng unang yugto ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu. Posibleng makapasok sa gitnang yugto ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu anumang oras. Hanggat makapasok siya sa gitnang yugto ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu,
ang kanyang paglilinang ay tiyak na tataas ng malaking margin. Bukod dito, iniwan sa kanya ng matanda ang mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban ng 12 Supreme Beings na isang supreme fighting skill. Pagkatapos ng ilang araw ng pagmumuni-muni, naniniwala siya na hanggat kaya niya ang isang galaw o dalawa, sapat na ito upang harapin ang mga masters ng Fusion Realm. Kabanata 1085 Chi Chao Yuan Grass. Nagulat si Li Fenggayo nang marinig niyang nagsalita si Yang Yiyu at sinabing, sa pag-uulat sa Grandmaster Uncle, ang pinuno ng second-rate sect ay karaniwang nasa Fusion Realm, at ang ilang makapangyarihang second-rate na sect ay magkakaroon ng Tribulation Realm Cultivator na namamahala. Tulad ng para sa pinuno ng isang third-rate na sekta, ito ay nasa Fusion Realm lamang, ngunit ito ay hindi isang malaking bagay. Kung i-reshuffle ang Star Mountain Range sa pagkakataong ito, hindi na kailangang mag-alala ang mga third-rate na sekta tungkol dito, at hindi papayagan ng mga second-rate na sect na iyon na makisali ang mga third-rate na sect. Kaya pagdating ng tunay na laban, ang pangunahing bagay na kailangan nating harapin ay ang 5 sekta ng pangalawang antas, ngunit sa 5 sekta ng pangalawang antas, tinatayang 2 sekta lamang ang maaaring lumahok sa karamihan. Narinig ko na 2 lang sa kanila ang may Tribulation Realm Cultivator, dapat mayroong higit sa isa, at hindi ko alam kung gaano karaming Tribulation Realm Cultivator ang nasa unang bahagi ng Tribulation Realm sa 2 second-rate na sekta na pinagsama. Kung hindi hihigit sa 3, halos hindi ko ito kakayanin. Tumanggo si Yang Yiyu at sinabing, ang ibig mo bang sabihin ay ang Tribulation Realm Cultivator na lumilitaw sa second-rate sects ay nasa unang bahagi ng Tribulation Realm. Ayon sa lakas mo, 3 Tribulation Realm Cultivator lang ang kaya mong harapin. Oo, Grandmaster, tulad ng alam ng lahat, mayroong 2 makalangit na kapigatian sa mundo ng paglilinang, iyon ay ang maliit na makalangit na kapigatian sa Golden Core Stage at ang pangunahing makalangit na kapigatian sa Tribulation Stage. Ang maliit na makalangit na kapigatian ay hindi gaanong mahirap, at sa pangkalahatan 70% ng mga magsasaka ay maaaring matagumpay na makaligtas sa kapigatian, ngunit ang pangunahing makalangit na kapigatian ay napakahirap, na may 9 sa 10 na pagkakataon na mabuhay, at napakahirap na makaligtas sa pangunahing makalangit na kapigatian. Dumanas ako ng malaking makalangit na kapigatian dahil palagi kong pinipigilan ang aking paglilinang sa yugto ng fusion, at sadyang walang dagdag na mapagkukunan sa saradong sekta upang suportahan ako sa aking kapigatian. Kaya't talagang pinigilan ko ang aking sarili sa yugto ng fusion sa loob ng 2,000 taon, at sa wakas ay nakaligtas sa kapigatian 500 taon na ang nakalilipas nang hindi ko na ito mapigilan. Masasabing ang aking pundasyon para sa kapigatian ay mas matibay kaysa sa karaniwang mga magsasaka, at ako ay sapat na maswerteng nakaligtas sa malaking makalangit na kapigatian, na humantong sa aking paglilinang sa maagang yugto ng kapigatian ngayon. Gayunpaman, dahil wala akong mga mapagkukunan upang magsanay, natigil ako sa rurok ng maagang yugto ng kapigatian. Kung makakapasok ako sa gitnang yugto ng kapigatian, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga sekta na iyon na may pangalawang antas na may anumang mga problema. Ilang mga magsasaka sa unang yugto ng kapigatian ang lumitaw. Sa pangkalahatan, ang mga magsasaka na makakaligtas sa malaking kapigatian at makamit ang kaharian ng kapigatian ay bihira maging sa buong mundo ng paglilinang. Napakaraming mga magsasaka na hindi makaligtas sa malaking kapigatian at sa gayon ay nalulusaw sa estado ng mga nakakalat na immortal, ngunit ang landas ng mga nakakalat na immortal ay mas mahirap. Ang mga magsasaka na nabigong makaligtas sa malaking kapigatian ay kadalasang nalulusaw sa kalagayan ng mga nakakalat na immortal, na karaniwang kilala bilang mga first-turn Earth Immortals o ang first-turn Scattered Immortals. Ang nakakalat na mga immortal ay nakakaranas ng kapigatian ng mga nakakalat na immortal minsan sa bawat 1,000 taon, na mas nakakatakot kaysa sa malaking kapigatian. Kahit na matuno sila sa estado ng mga nakakalat na immortal, kadalasan ay hindi sila makaligtas sa unang kapigatian ng mga nakakalat na immortal. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga nakarating na sa yugto ng kapigatian ay maaaring makamit ang isang sekta sa unang uri at ang mga nakaligtas sa unang kapigatian ng mga nakakalat na immortal ay maaaring maging pinakamataas na figure ng isang sekta, at ang susunod na antas ay ang pinakamataas na sekta at banal na lupain. May tiyagang nagpaliwanag si Li Fenggayo kay Yang Yiyu. Nakikita rin niya na ang ninunong tiyuhin na ito ay hindi masyadong pamilyar sa mundo ng paglilinang. Medyo naunawaan ni Yang Yiyan pagkatapos marinig ito, at tumanggo at nagtanong, ibig sabihin, kung papasok ka sa gitnang yugto ng tribulation, magagawa mong harapin ang 2 sekta na may pangalawang antas na maaaring lumabas. Mapait na ngumiti si Li Fenggayo at sinabing, totoo iyan, Grandmaster, ngunit habang tumatagal ang paglilinang, mas mahirap na umunlad. Hindi madaling makalusot mula sa unang yugto ng kapigatian hanggang sa gitnang yugto. Nag-isip si Yang Yiyan at sinabing, kung bibigyan ka ng sapat na elixir para tumulong, sigurado ka bang makakalusot ka sa gitnang yugto ng tribulation sa maikling panahon? Sa oras na ito, lumiwanag ang mga mata ni Li Fenggayo at sinabing, kung may mga elixir para sa tribulation stage,
60% hanggang 70% sigurado akong makapasok sa gitnang yugto ng tribulation sa loob ng kalahating taon. Alam ni Li Fenggayo na ang mga elixir ay palaging isang mahirap na mapagkukunan sa mundo ng paglilinang. Ang ilang mga sekta ay may sapat na espiritual na mga gamot, ngunit wala silang mga alchemist na maaaring magpino ng mga elixir na maaari lamang inumin sa tribulation stage. Ang ilan ay may mga alchemist ngunit hindi makuha ang lahat ng mga espiritual na gamot. Higit pa rito, ang mga alchemist na maaaring magpino ng mga elixir na epektibo lamang kapag kinuha. Sa yugto ng kapigatian ng lahat ay mga Panginoon. Ang mga alchemist sa antas ng Grandmaster ay maaaring mula sa mga nangungunang sekta o matagal nang pumasok sa mga pangunahing banal na lugar. Sa pangkalahatan, ang mga sekta sa unang klase ay bihirang magkaroon ng mga alchemist sa antas ng Grandmaster. Nagtiwala si Yang Yiyo. Ang mga recipe na iniwan ng matanda sa kanyang isip sa pagkakataong ito ay kasama ang mga recipe at mga lihim na pamamaraan para sa pagpino ng mga high-level na elixir. Maaari niyang subukan ito. Medyo confident pa siya. Okay, maaari kong pinuhin ang mga elixir para matulungan kang malagpasan ang tribulation stage. Kung makakalusot ka, magkakaroon tayo ng pag-asa na hayaang tumayo muli ang Xingqianmen sa lupaing ito. Bukod dito, si Xiang Wuhuan at ang iba pang siyam ay maaari ring gumawa ng karagdagang pag-unlad sa tulong ng mga elixir. Lahat ng siyam sa kanila ay nasa 5-element spiritual realm. Lahat sila ay nakapasok na sa Great Perfection at hindi natatakot sa Fusion Realm. Sabi ni Yang Yiyu kay Li Fenggayo, Grandmaster, maaari mo rin bang pinuhin ang mga high-level na elixir? Medyo nagulat si Li Fenggayo. Talagang na-refine ko na ang mga high-level na elixir sa loob ng mahabang panahon, pero ni-refine ko lang ang high-level na chi pills. Hindi ko pa nasusubukan ang mga high-level na elixir na maaaring mapabuti ang aking paglilinang. Ngunit sa tingin ko ito ay dapat na walang problema. Ngayon kailangan ko lang ng pangunahing gamot. Nakagawa ako ng ilang tagumpay sa alchemy. Nagyabang si Yang Yiyu nang hindi namumula o humihingal. Pero sa totoo lang, hindi siya nagyayabang. Pagkatapos ng lahat, pinag-aaralan niya ang paraan ng alchemy mula nang magsimula siyang mag-practice ng Taoism. Tinuruan din siya ng mga Supreme Masters tulad ni Master Yun Changxi. Marami rin siyang lihim na pamamaraan at recipe para sa alchemy. Hindi ipinagmamalaki niyang ang paraan ng alchemy. Habang nag-uusap, kumuha si Yang Yiyu ng chi pill, na siyang natitirang tableta noong nagnenegosyo siya sa Adventure Hall bilang isang walang mukha na papay. Inilabas niya ang tableta para ipagmalaki si Li Fenggayo. Sa katunayan, pinasaya ni Yang Yiyu si Li Fenggayo. Una sa lahat, kailangan niyang gawin siyang may kumpiyansa, ang kasalukuyang amo. Noong unang narinig ni Li Fenggayo na sinabi ni Yang Yiyu na kaya niyang pinuhin ang isang high-level na tableta, hindi pa rin siya naniniwala dito sa kanyang puso, ngunit nang inilabas ni Yang Yiyu ang totoong chi pill, naniwala si Li Fenggayo. Bagamat ito ang pinakamababang antas ng chi pill sa mga high-level na pill, isa rin itong high-level na pill. Naniniwala siya na ang dakilang master na ito ay isang alchemist. Nang isipin niyang si Yang Yiyu ay isang high-level alchemist, nanginginig si Li Fenggayo sa tuwa. Sa napakamahal na dakilang master, bakit mag-alala na hindi makalusot? Bakit mag-alala na hindi maitatag muli ang Xingqian sect? Bakit mag-alala tungkol sa sekta na hindi umunlad? Great Master. Tuwang-tuwa si Li Fenggayo kaya hindi niya napigilan ang sarili. Nagtanong siya sa nanginginig na boses, kaya mo ba talagang pinuhin ang mga high-level na elixir? Pagkatapos itanong ito, naramdaman ni Li Fenggayo na may mali at nagmamadaling sinabi, hindi, anong uri ng elixir ang gustong pinuhin ng dakilang master? Anong pangunahing gamot ang kailangan? I will try my best para makuha ito. Umiling si Yang Yiyu sa tanong ni Li Fenggayo at sinabing, ang elixir na gusto kong pinuhin ay tinatawag na Chaoyuan pill. Bilang karagdagan sa malaking halaga ng totoong enerhiya, mayroon din itong epekto ng pagsira sa dingding. Sa kasamaang palad, wala itong pangunahing gamot na Wuqi Chaoyuan grass. Ang espiritual na gamot na ito ay ang pagkikristal ng 5 elemento ng enerhiya. Ito ay sumisipsip ng 5 elemento ng langit at lupa na espiritual na enerhiya at ang umaga na lilang enerhiya ng araw. Maaari lamang itong hybrid sa isang lugar na may 5 elemento. Alam mo ba kung saan nagtitipon ng 5 elemento? O anong Chamber of Commerce ang makakabili ng Wuqi Chaoyuan grass? Kumunot ang noo ni Li Fenggayo at sinabing, narinig ko rin ang 5 Kiss Chaoyuan grass na binanggit mo, ito ay isang bihirang espiritual na gamot. Sa katunayan, ito ay lumitaw sa Xingqian Mountains. Ito ay naitala sa mga class eco ng sekta. Isang ninuno ng Xingqian sect ang minsang nakatagpo nito. Dahil hindi magaling ang ninuno sa pagpino ng mga table tasks, ibinenta niya ang 5 Kiss Chaoyuan grass sa Chamber of Commerce. Ang Chamber of Commerce ay nag-auction ng isang piraso ng 5 Kiss Chaoyuan grass para sa mataas na presyo na 10,000 high-grade na espiritual na mga bato. Ang
Ang pinagmula ng 5 Keys Chow Yuan Grass ay espesyal at ito ay bihira, kaya kahit na ang Chamber of Commerce ay mayroon nito, hindi natin ito kayang bayaran. Alam ko ang lugar na iyon at ito ay naitala. Paano kung pupunta ako at hanapin ito ngayon? Teka, hindi ka makakapunta. Dahil mayroong 5 elementong lupain sa Xingchen Mountains at lumitaw ang 5 Chi Chow Yuan Grass, dapat mayroong isa. Bitawan mo ako. May paraan ako para mahanap ito. Hindi ka makakaalis sa Xingchen sect ngayon. Kailangan mong manatili at pangasiwaan. Kung dumating ang mga sekta, maaari mong harapin ito sa iyong pinakamalakas na paglilinang. Bilang karagdagan, dapat kang manatili at maghanda para sa isang pambihirang tagumpay sa malapit na hinaharap. Kapag pinino ko ang Chow Yuan Kill, maaari tayong magkaroon ng matatag na panghahawakan sa lupain ito. Ipaubaya sa akin ang tungkol sa pagpino ng mga table tasks at paghahanap ng gamot. Sabihin mo lang sa akin ang lokasyon. Naisip ito ni Yang Yiyo at naramdaman niya na mas angkop na pumunta siya, dahil alam niya ang tungkol sa mga espiritual na gamot, at dadalhin din niya si Daoer. Sa talento ni Daoer sa treasure hunting, tiyak na mahahanap niya ang 5 Chi Chow Yuan Grass. Tito Ancestor, paano ito magiging posible? Malawak ang Xingchen Mountains at may malalakas na halimaw. Bukod dito, ang 5 Elements Land sa mga talaan ay isang mapanganib na lugar. Hindi ka maaaring makipagsapalaran. Mabilis na sabi ni Li Fenggayo. Lahat ng ginagawa mo ay may panganib. Ang landas ng paglilinang ay isang pakikipagsapalaran. Wala kang masyadong alam tungkol sa espiritual na gamot gaya ko. Naayos na. Manatili ka rito at hahanapin ko ang espiritual na gamot. Ito. Labis na naantig si Li Fenggayo, ngunit alam din niya na tama si Yang Yiyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, kung gayon, hahayaan ko si Chinger na sumama sa iyo. Ang babaeng ito ay may likas na talento at mas sensitibo sa iba't ibang kapaligiran kaysa sa mga ordinaryong tao. Hayaan mo siyang sundan ka para alagaan kanya. Tumango si Yang Yiyo, mabuti yan. Kabanata 1086 na gusto kong maging asawa mo rin. Nagpasya silang dalawa sa hinaharap na pag-unlad ng Xingchenman at kung ano ang dapat nilang gawin pansamantala. Upang maging tumpak, ang kasalukuyang Xingchenman ay talagang napapalibutan ng mga kaaway at nasa panganib. Kahit na ito ay napalaya mula sa selyo, ang pagkawasak ng Tianyuan sect ay umalis sa lupain ng 1 milyong milya na walang pinuno. Ang boss ng Xingchenman ay isang hindi napapanahong boss. Kung siya ay tumalon upang sakupin ang lupain ito ngayon, walang makakakilala sa kanya. Dahil walang master sa Xingchenman ngayon, 10 babae lang. Si Li Fenggayo, na may pinakamataas na antas ng paglilinang, ay nasa unang yugto pa lamang ng kapigatian. Ang antas ng paglilinang na ito ay tiyak na nasa antas ng isang boss sa isang ordinaryong sekta, ngunit ito ay hindi sapat upang pamahalaan ang lupain ng 1 milyong milya. Ang lupain ng 1 milyong milya sa Hilaga at Timog Junction ng buong Xingchen Mountains, mayroong 5 pangalawang rate na sekta sa ibabaw. Ang mga sekta na ito ay mayroon ding mga magsasaka sa panahon ng kapigatian, at anumang sekta na lumabas, ang mga disipulo sa kanila ay hindi maihahambing sa 10 tao sa Xingchenman. Bilang karagdagan, ang balita ay nablock sa loob ng libu-libong taon, at ang 9 na kababaihan ng Xingchenman ay blanko na mga slate, at walang paraan upang labanan ang labas ng mundo. May isip na talagang ipaglalaban ng 5 sektang second rate ang karapatang magsalita sa lupain ito. Kung alam nila ang kasalukuyang sitwasyon ng Xingchenman, tiyak na papatayin nila sila ng walang awa. Sa kabilang banda, kung hindi gagawa ng anumang paghahanda ang Xingchenman, madadami din ito, at walang pagunlad. Walang paraan palabas. Maaari lamang itong lumaban hanggang kamatayan. Kung magtagumpay ang pamamaraan ni Yang Yiyo, ito ang magiging pag-asa ng Xingchenman. Naiintindihan ito ni Li Fenggayo, at mas naiintindihan ito ni Yang Yiyo. Pumunta siya sa mga bundok upang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang makahanap ng mga elixir, hindi lamang para sa 10 kababaihan ng Xingchenman, kundi para sa kanyang sarili. Wala siyang matutuluyan noong una siyang pumasok sa mundo ng paglilinang. Si Xingchenman ay hindi bababa sa kanyang pamilya, at dapat siyang magkaroon ng katayuan dito. Hindi rin siya nadulas. Hindi iyon ang kanyang estilo. Kung lagi siyang umiiwas at tumatakas kapag may kahirapan, lalo lang makitid ang daan sa hinaharap. Kaya't handa nang lumaban si Yang Yiyo. Nang hapong iyon, iniwan ni Yang Yiyo ang Xingchenman kasama sina Daoer at Xiang Walking sa likuran niya. Bago umalis, gustong pumunta ni Hao Dudo, Xiao Fengwang at ilang iba pang babae, ngunit pinigilan sila ni Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito ay pumunta sila sa mga bundok upang maghanap ng mga elixir, hindi upang maglaro. Ang pagdadala ng masyadong maraming tao ay magiging isang problema, at siya, isang lalaki, ay hindi nangangailangan ng proteksyon ng kababaihan. Sinabi lang niya sa kanila na magsanay ng mabuti at hayaang buksan ni Li Fenggayo ang pagbuo ng proteksyon sa bundok sa oras.
Hindi mahalaga kung may dumating upang pukawin sila o hindi, dapat nilang huwag pansinin ang mga ito. Ang lahat ay pag-uusapan pagkatapos niyang bumalik. Nang walang lakas, ang lahat ay walang laman na usapan. Ang mahalagang bagay ay kailangang pagbutihin ng lahat ang kanilang paglilinang upang duminahin ang Xingchen Mountains na milyon-milyong milya. Tumingin si Xiang Wuhuan kay Yang Yiyo na kinukuha si Xiang Walking nang wala siya, at pinulupot ang kanyang mga labi sa sama ng loob. Kung tutuusin, ayon sa itinuro sa kanya ni Yang, she was his little lady now. Ngunit walang pagpipilian si Xiang Wuhuan. Ito ang sinabi sa kanya ng senior sister na si Li Fenggayo. Gayunpaman, nang umalis sa gate ng bundok, ang simpleng Xiang Wuhuan ay nagsabi ng isang bagay sa publiko na halos mapasuka si Yang Yiyo ng dugo. Asawa, kung isasama mo si Chinger para sa isang paglalakbay, si Chinger ba ay magiging isang maliit na babae tulad ko? Mukhang inosente si Xiang Wuhuan. Alis na tayo. Marahas na umubo si Yang Yiyan para pagtakpan ang kanyang kahihiyan at tumakbo palayo. Napahiya siya. Ang mag-asawa ay isang laro nila ni Xiang Wuhuan ng pribado. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng babaeng ito sa publiko. Ang nakakatakot ay nandoon ang lahat. Nakita niyang mula sa gilid ng kanyang mata na si Li Fenggayo ay puno ng pagtataka nang sabihin ito ni Xiang Wuhuan. Hindi alam ni Jiyono ang ibig sabihin ng mag-asawa, ngunit alam ni Li Fenggayo. Kaya nagmamadaling tumakbo si Yang, na sana ay makakita siya ng bitek sa lupa na gagapangin niya. Masyadong nakakahiya. Kung alam ni Li Fenggayo na natulog siya sa kanyang nakababatang kapatid na babae, hindi niya alam kung lalabanan niya ito. Lumipad si Xiang Walking at itinaboy si Yang Yiyan. Bagamat umalis si Yang, naging masigla ang pasukan ng Xingchenmen Mountain, at naging interesado sila sa mga salita ni Xiang Wuhuan. Honor, ano ang mag-asawa? Bakit hiniling sa iyo ng Grandmaster Uncle na tawagin siyang asawa? Oo, Honor, sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa mo at ng Grandmaster Uncle noong mga araw na wala tayo. Honor. Biglang na-curious ang mga inosenteng babae at isa-isang tinanong si Xiang Wuhuan. Natarante si Xiang Wuhuan at tila naramdaman niyang may mali siyang nasabi, ngunit sa harap ng pagtatanong ng mga kapatid, tapat niyang sinabi, sa totoo lang, wala lang. Pagkaalis mo, nagsuot ako ng bellyband at sinabi ko sa tiyuhin ng lolo na bad omen, ang tawag dito at tinanong ko siya kung paano ito ipapasa. Nang maglaon ay tinuruan niya akong magsuot ng bad omen, at pagkatapos, hiniling sa akin ng tiyuhin ng lolo na tawagin siyang asawa, at tinawag niya akong asawa. Ubo. Namula ang mukha ni Li Fenggayo habang nakikinig, at pinutol niya ang pagsasalaysay ni Xiang Wuhuan ng may pag-ubo, huwag kang tumayo dito, bumalik ang lahat at magsanay sa pag-iisa. Sa pagkakataong ito, nakipagsapalaran ng tiyuhin ng lolo na maghanap ng mga elixir para sa amin. Ang ating Xingchenmen ay malapit nang humarap sa mas matitinding pagsubok. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Hindi ka maaaring maging tamad at tuparin ang mataas na pag-asa ng lolo tiyuhin. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Xiang Wuhuan at sinabi sa mahabang boses, Honor, lalo na ikaw. Dahil pinapaboran ka ng tiyuhin ng lolo, hindi ka dapat tamad. Mabubuhay ka hanggang sa tiyuhin ng lolo, alam mo ba? Alam ni Honor. Mabilis na sagot ni Xiang Wuhuan. Okay, lahat, sa panahong ito, ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ay isa aktibo. Walang dapat umalis sa gate ng bundok. Magsanay ng mabuti at maghintay sa pagbabalik ng Grandmaster. Napakaganda pa rin ang itsura ni Senior Sister Li Fenggayo. Oo, susundin ko ang utos ni Senior Sister. Sabay-sabay na sagot ng 8 babae at tumalikod at isa-isang pumasok sa gate ng bundok. Bumalik din sina Hao Dudo at Little Phoenix sa Xingchen Gate, ngunit walang nakakita sa mukha ni Hao Dudo na namula. Pinigilan niya ang kanyang ngiti, at sumugod sa isang malayong lugar sa Xingchen Gate sa 2 o 3 hakbang. Tumawa ng malakas si Hao Dudo, wow, hahaha, pinapatawa ako ni Kuya, wow, hahaha. Sa sandaling ito, si Li Fenggayo ay nakatayong mag-isa sa harap ng gate ng bundok, pinapanood si Yang Yiyo na umalis sa kalangitan, ang kanyang mukha ay bahagyang namula, at sinabi niya sa kanyang sarili, ang Grandmaster ay isang tao rin ng ugali. Magiging mabuti kung ang siyam na junior sister ay lahat ay naging daos na kasama ng Grandmaster. Sa kasamaang palad, ang siyam na batang babae ay sarado sa loob ng libu-libong taon nang walang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Hindi nila naiintindihan ang relasyon ng lalaki at babae. Mukhang kailangan kong humanap ng oras para turuan sila. Si Grandmaster Uncle ay hindi isang taong madaling mahanap. Nag-aalala ako noon na aalis siya, pero ngayon parang hindi na siya aalis saglit. Nakitulog siya kay Honor noong 3 araw kaming wala. Sa pagkakataong ito, isinama ko si Chinger. Tinatayang magiging asawa rin ni Grandmaster Uncle si Chinger. Dapat ay nagpadala pa ako ng 2 pang babae para sumunod kay Grandmaster Uncle. Sa ganitong paraan, mananatili si Grandmaster Uncle sa Xingchen Gate. Ito ay talagang isang magandang ideya, hehe.
Sa pagtatapos ng mga salita, tumawa si Li Fengyo, ngunit ang kanyang pagtawa ay kakaiba. Kung naririnig niyang ang pag-ungol ni Li Fengyo, iniisip ko kung matutuwa ba siya na hahabulin niya siya pababa mula sa himpapawid. Sa oras na ito, hawak niyang si Dower sa kanyang mga bisig at lumipad sa mga ulap. Si Xiang Walking sa kanyang likuran ay lumipad at nagtanong ng may pagtataka, Grandmaster Uncle, ano ang asawa? Bakit mo tinatawag na asawa si Hunter? Ano ang ibig sabihin nito? Si Xiang Walking, na nakasuot pa rin ng belo, ay kinusot ang kanyang malalaking mata at tinanong siyang ng napaka-curious. Puff! Halos iluwa niyang ang isang subo ng lumang dugo. Hindi niya talaga alam kung matatawa ba siya o maiyak. Buti na lang at walang tao sa paligid niya ngayon. Sina Xiang Walking, Xiang Wuhuan, at maging ang iba pang mga babae ay pawang mga blanko at walang alam tungkol sa mga bagay na ito. Ahem, ang ibig sabihin ng asawa ay isang mabuting tao, at ang ibig sabihin ng asawa ay isang mabuting kaibigan. Casual na sabi ni Yang. Oh, ganyan pala. Seryosong tumanggaw si Xiang Walking, at pagkatapos ay nagsabi, Grandmaster, kung gayon ako ay magiging asawa mo rin, at tayo ay magkaibigan din. Kalimutan mo na, hindi madaling maging kaibigan. Si Yang Yiyo ay nalilito sa sandaling ito. Grandmaster, ikaw, ako, hinayaan mo si Hunter na maging asawa mo, bakit hindi mo ako hayaang maging asawa? Ako, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Xiang Walking sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Tumingin si Yang Yiyo kay Xiang Walking at malapit nang sumabog ang kanyang ulo. Ano ba naman ta? Anong kasalanan? Okay, pwede mo rin akong maging asawa. Nang makitang iiyak na si Xiang Walking, mabilis na nagsalita si Yang. Salamat, Grandmaster. Napangiti kaagad si Xiang Walking. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Yiyo na ang babaeng ito ay isang pilyo. Hindi siya nagkaimik at sinabi sa sarili, pagkatapos mong turuan ng Grandmaster Uncle, tingnan natin kung pwede ka pa bang maging asawa. Habang nasa biyahe, tiningnan ni Yang Yiyo ang belo na suot ni Xiang Walking at nagtanong, Chinger, bakit ka nagsusuot ng belo? Naisip niya na baka dahil may birthmark ang babaeng ito sa mukha kaya laging nakabelo pero bale. Ang 10 sa kanila ay nabuklod sa Shingchen Gate sa loob ng libu-libong taon. Anyway, wala naman silang nakikitang mga tagalabas, kaya bale nakabelo man sila o hindi. Walang tatawa sa kanila, tama ba? Kabanata 1087, mga espesyal na tampok ni Xiang Walking. Nang inig si Xiang Walking nang marinig niya ang tanong ni Yang Yiyan. Nakita ni Yang Yiyan ang bakas ng kalungkutan at kalungkutan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin si Xiang Walking kay Yang Yiyan at bumulong, Grandmaster, ako. Pangit ako, may kung ano sa mukha ko, nakakatakot, kaya palagi akong nakabelo, Grandmaster, hindi mo ba ako magugustuhan? Paano na? Ang mga bagay na pinanganak mo ay bigay ng iyong mga magulang, hindi mo kasalanan, kung tutuusin, wala kang pakialam dito. Sinabi ni Yang, ngunit bumulong sa kanyang puso, talagang nakuha ko ito, ang pangit. Pero bilang cultivator, wala talaga siyang pakialam dito. Talaga. Tanong ni Xiang Walking na parang bata, ngunit pagkatapos ng libu-libong taon ng saradong buhay, siya ay talagang isang bata. Siyempre totoo, tanggalin mo na ang belo ngayon, Grandmaster, hinding-hindi kita magugustuhan. Alam ni Yang Yiyan na kung minsan ang kalagayan ng pag-iisip ni Xiang Walking ay napakababa, kaya seryoso siyang kinausap. Oo naman. Sapat na, gustong-gusto ito ni Xiang Walking at casual na tinanggal ang kanyang belo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nanginginig si Yang Yiyan at halos mahulog mula sa himpapawid. Sa kanyang mga mata, iba talaga ang mukha ni Xiang Walking, ngunit tiyak na hindi pangit. Kakaiba ang naramdaman ni Yang Yiyan. Upang maging tumpak, ang mukha ni Xiang Walking ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay pinakaangkop na ilarawan ito bilang kakaiba, at ito ang uri ng kakatuwa na nagparamdam sa mga tao ng malamig at takot mula sa puso o kaluluwa, at ito ay walang kinalaman sa salitang pangit. Ang bagay sa ang kaliwang mukha ni Xiang Walking matapos tanggalin ang belo ay parang tato sa unang tingin, ngunit hindi ito tato. May isang uri ng pattern na pula ng dugo sa buong kaliwang mukha, tulad ng kidlat, at tulad ng isang uri ng rune, ngunit ito ay tila may isang uri ng mahika, na ginawa ng mga tao na hindi maiwasang tingnan ito, ngunit kapag tiningnan ito, nakaramdam sila ng takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, kaya naramdaman ni Yang Yiyan na kakaiba ito. Ang kaliwang mukha ni Xiang Walking ay natatakpan ng kakaibang pattern na ito, na umaabot hanggang sa kanyang leeg. Tila ganito ang pattern niya sa buong katawan niya. Isinasantabi ang mga linya sa kanyang mukha, ang mga tampok ng mukha ni Xiang Walking ay talagang napakaganda, na may malaki, bilog na mga mata, karaniwang mga mata ng phoenix, hugis willow na kilay, isang mataas na tulay ng ilong, isang malarosas na bibig. Dagdag pa sa taas na mahigit 1.7 meters, sa paningin ni Yang, first-class beauty siya, pero sayang lang at natakpan ng mga linya sa kaliwang mukha niya ang kagandahang dapat taglayin ng isang babae.
Ngunit muli, kahit na may mga linya si Xiang Waking sa kanyang kaliwang mukha, tiyak na hindi siya pangit. Bagkus, iba ang alindog niya kapag bigla niya itong tinitigan. Hindi ko alam kung ang mga linya ba sa mukha niya ang nakakaakit sa kanya o ano. Anyway, pagkatapos tingnan niyang si Xiang Waking na nagtanggal ng saplot niya, biglang tumalon ang puso niya. Bigla niyang naalala ang mga bloodline na pinag-usapan ng matanda noon. Nang makilala ng matanda si Mei Xing, ang nakababatang kapatid ni Mei Jia, nakita niya na si Mei Xing ay may dugo ng Phoenix. Si Mei Xing ay ipinadala sa Mount Eme dahil sa kanyang dugo ng Phoenix. Nang maglaon, dahil sa maling martial arts, inatake siya ng dugo ng Phoenix. Pagkatapos noon, dumating siya sa Mountain and Sea Realm. Nakaligtas si Mei Xing sa maliit na sakuna ng Golden Core at ganap na nalutas ang problema ng dugo ng Phoenix. Ang kanyang paglilinang ay mabilis na umunlad at ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Ayon sa kwento ng matanda, ang dugo ni Mei Xing ay kabilang sa nakuhang uri ng mana, na nangangahulugan na ang mga ninuno ng pamilyang Mei ay may dugo ng Phoenix. Ang ganitong uri ng dugo ay maaaring maipasa sa mga nakababatang henerasyon. Kapag nagising ang dugo, sila ay magiging mga pambihirang magsasaka. Ito ang nakuhang dugo. Ang iba pang uri ay ang rarer innate bloodline. Ito ay bihirang makakita ng isa sa 10-10 milyong taon. Tinatawag silang mga sinta ng langit at lupa. Kadalasan, ang kanilang bloodline ay naglalaman ng malalakas na puwersa sa langit at lupa, tulad ng kapangyarihan ng hangin at kulog, ang kapangyarihan ng mga bituin, ang araw at ang buwan, at maging ang kalawakan o espiritu, at iba pa. Sa madaling salita, kapag ang bloodline ng likas na linya ng dugo ay nagising, ito ay magiging lubhang makapangyarihan. Ang ganitong uri ng likas na paggising sa linya ng dugo ay hindi maaaring ituring bilang isang ordinaryong magsasaka. Kahit na ito ay isang maliit na Jindan cultivator, kapag siya ay isang likas na bloodline, hanggat ang kanyang bloodline ay nagising, maaari niyang sampilan ang isang Yuanying hanggang mamatay ng isang sampal, at hindi ito nakakagulat. Mamaya gumising ang likas na bloodline, mas malakas ang lakas. Matapos magising ang bloodline, hindi na ito maaaring ituring na isang cultivator. Sa isang kahulugan, ito ay lumalampas sa cultivator, dahil ang likas na bloodline ay hindi umaasa sa totoong chi, ngunit sa kapangyarihan ng bloodline at ang talento na ibinigay ng bloodline. Nang makita niyang Yian ang mga linya sa mukha ni Xiang Waking, naalala niya ang kwento ng matanda tungkol sa mga taong may dugo. Bagamat hindi gaanong sinabi ng matanda tungkol sa mga likas na kadugo, ito ay halos kapareho sa mga katangian ni Xiang Waking. Hindi siya sigurado, ngunit hanggat may mga espesyal na katangian si Xiang Waking, malalaman niya kung siya ay isang likas na kadugo. Kung si Xiang Waking ay isang likas na bloodline na tao, hanggat ang kanyang bloodline ay maaaring magising, ang Xing Chenman ay magkakaroon ng isa pang master, at pagkatapos ay magkakaroon sila ng higit na masasabi sa paglaban para sa milyon-milyong milya ng Xingchen Mountain Range. Siyempre, ang paggising ng likas na kadugo ay nangangailangan din ng ilang pagkakataon. Kung ang bloodline ay hindi nagising, ang lahat ay walang kabuluhan. Sa kasamaang palad, hindi nagsalita ang matanda kung paano gisingin ang likas na kadugo. At ngayon ay muling nakatulog ang matanda. Kahit na alam niya na si Xiang Waking ay isang likas na bloodline na tao, walang silbi kung hindi niya alam kung paano gisingin ang kanyang bloodline. Ngunit dahil alam ito ni Yang Yian, dapat niyang subukan ito. Gayunpaman, maaari niyang subukan ang maraming paraan sa daan. Sa ngayon, alamin muna natin kung si Xiang Waking ay isang taong may likas na kadugo. Pagkatapos makumpirma ito, makakahanap tayo ng paraan para matulungan siyang gisingin ang kanyang bloodline. Sa pag-iisip nito, nagtanong si Yang Yiu, "Xinger, naramdaman mo na ba na may kakaiba sa iyong katawan sa iba?" Casual na sumagot si Xiang Waking, "Oo." Natuwa si Yang Yiu at nagsabi, "Ano? I have such a blood red birthmark on my face, sobrang nakakatakot. Ang iba ay wala nito. Ito lang ang kakaiba sa iba." Seryosong sabi ni Xiang Waking. Puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yiu at sinabing, "Ibig kong sabihin. Halimbawa, may pagkakaiba ba ang tunay na chi sa iyong katawan at honor at ang iba pa?" "Hindi, pareho kaming nagsasanay, at ang totoong chi ay pareho, walang pagkakaiba." Sagot ni Xiang Waking. "Kumusta naman ang iyong espiritual na kamalayan? O may iba pang kapangyarihan sa katawan mo?" Patuloy na nagtanong si Yang Yiu nang hindi sumusuko. Umiling pa rin si Xiang Waking at sinabing, "Walang pagkakaiba." Patuloy na nagtanong si Yang Yiu, ngunit ang sagot ni Xiang Waking ay hindi pa rin. Nadismaya nitong si Yang, at bamulong siya sa kanyang puso, hindi kaya congenital bloodline ang babaeng ito. May birthmark ba ang mga linya sa mukha niya? Ngunit hindi makatuwirang isipin ito. Paano magmukhang mga linya ang birthmark? At sinabi na lang ni Xiang Waking na ang mga linya sa kanyang mukha ay kumalat sa kanyang likod. Puno ng linya ang likod niya at marami pa. Kung hindi siya pinigilan ni Yang Yiu, hinubad na niya ang kanyang damit para ipakita kay Yang ang mga linya sa kanyang likod.
Ayon kay Master Yun Changxi, ang mga linyang ito ay mga katangian ng mga congenital bloodline na tao, kaya hindi dapat ganoon. Nagmuni-muni si Yang Yiyu sa kanyang puso. Ayon sa matanda, sinumang may congenital bloodline, kahit hindi nagising ang bloodline, ay magkakaroon ng ilang special powers o special features na kakaiba sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, pagkatapos magtanong ng marami, sinabi ni Xiang Waking na walang pagkakaiba, na naging dahilan upang magduda si Yang Yiyu kung siya ay isang congenital bloodline na tao. Sa oras na ito, itinuro ni Xiang Waking ang isang bundok sa di kalayuan na mukhang gunting at sinabing, "Tito Ancestor, lilipad tayo pababa at maglalakad." Sinabi ni Senior Sister na ang pasukan sa Five Elements Land ay sa Caesar's Mountain. Kailangan nating maglakad sa Caesar's Canyon at maglakad ng 8,000 milya para marating ang Five Elements Land. May thundercloud sa ibabaw ng Caesar's Mountain at hindi kami makakalipad. Mayroon ding mga mababangas na hayop na lumilipad. Masyadong delikado ang lumipad doon. Tumango si Yang Yian at lumipad silang dalawa at dumaong sa Caesar's Mountain. Bago umalis, binigyan sila ni Li Fenggayo ng mapa na iginuhit ng isang senior mula sa Xingchenman na nakapunta na sa Five Elements Land. Malinaw itong naalala ni Xiang Waking. Sa isang iglap, nakarating silang dalawa sa isang patag na kaparangan sa ilalim ng Caesar's Mountain. Nang malapit nang mapunta si Yang Yiu, biglang sinabi ni Xiang Waking, "Tito Grandmaster, huwag dumaong." Natigilan si Yang Yiu, pagkatapos ay huminto sa hangin at tumingin sa kanya at sinabing, "Bakit?" Sa oras na ito, matamis na ngumiti si Xiang Waking at sinabi, "Nararamdaman ko ang paggalaw ng bawat dahon ng damo at puno sa lupaing ito kapag daan-daang metro ang taas ko. May pugad ng cute na mga surot sa Hardinero sa ilalim ng iyong mga paa. Umiral din ang mga surot sa Hardinero noong nasa Stargate ako. May mga surot sa Hardinero kung saan may mga bulaklak. Sila ang mga tagapag-alaga ng mga bulaklak. Kumakain sila ng mga peste na sumisira sa mga bulaklak ngunit hindi ito sinasaktan. Napaka-cute nila. Papatayin mo ang isang malaking bilang ng mga bug sa Hardinero sa hakbang na ito." Napangiti si Yang Yiu at naramdaman niyang napaka-cute ng babaeng ito. Ito ay isang magandang bagay na magkaroon ng mga ganitong uri ng pag-iisip. Pagkatapos lumipad palayo, inilipat niya ang lugar upang mapunta. Pinagmasdan niyang mabuti ang naunang lugar. Oo nga, may pugad ng makapal ngunit makukulay na surot sa ibabaw ng lupa. Sila ay kasing liit ng graba. Nararamdaman ni Xiang Waking ang gayong maliliit na surot ng Hardinero sa taas na daan-daang metro. Siguradong napakalakas ng kanyang kaluluwa. Habang iniisip ito ni Yang Yian, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Palagi niyang kasama si Xiang Waking, at hindi niya napansin na ginamit niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang lupa. Pagkatapos, isang pangungusap ang pumasok sa kanyang isipan, at ang pagiging espesyal ni Xiang Waking, o ang mga katangian ng kanyang likas na dugo, ay lumitaw. Perception, powerful perception ability, hindi ba ito kakaiba? Kabanata 1088 Pagpasok sa Caesar Canyon. Matapos bumalik sa kanyang katinuan, kinumpirma ni Yang Yian, "Xinger, ginamit mo ba ang iyong espiritual na pakiramdam upang obserbahan ang pagkakaroon ng mga surot ng Hardinero sa lupa ngayon?" Casual na sinabi ni Xiang Waking, "Hindi, ipinanganak akong may malakas na pakiramdam." Sinabi ni Senior Sister na maaaring mayroon akong malakas na kaluluwa at malakas na pakiramdam. Hindi mahalaga kung gumagamit ako ng espiritual na kahulugan o hindi. Anyway, minsan mas maganda ang sense ko kaysa spiritual sense. Tila nararamdaman ko ang pag-iral ng lahat ng bagay sa mundo, o nararamdaman ko ang mga bulaklak, halaman, puno, at iba pa. At maging ang saya, kalungkutan, galit, at kaligayahan ng hangin at ulan sa pagitan ng langit at lupa. Halimbawa, itong ligaw na bulaklak, pagkatapos matapakan, nararamdaman ko na ang ligaw na bulaklak ay masakit. Ngunit hindi ako pinaniwalaan ng mga nakatatandang kapatid na babae, at sinabi na ang aking ulo ay puno ng mga pantasya sa buong araw. "Grandmaster, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo, naniniwala ka ba sa akin?" Nagulat si Yang Yiu nang marinig niya ito at sinabing, "Naniniwala ako, mas naniniwala ako kaysa sa iba." "Haha, girl, baka isa kang taong may likas na bloodline, isang taong may likas na bloodline na bihira sa 10-10 milyong taon. Kanina pa kita tinatanong kung iba ka sa iba. Bakit hindi mo sabihin na iba ang perception mo sa ordinaryong tao?" Ang tagal kong tinanong, haha. Tuwang-tuwa si Yang Yiu sa sandaling ito, tulad ng isang bata na nakahanap ng bagong laruan. "Ngayon ko lang talaga gustong sabihin, pero natakot ako na baka hindi mo ako paniwalaan gaya ng nakatatandang kapatid, kaya hindi ako naglakas loob na sabihin ito. Ngayon, finally may naniwala sa sinabi ko, hehe." Masayang ngumiti si Xiang Waking, at pagkatapos ay nagtanong, "Uncle Ancestor, ano ang congenital bloodline?" Ngumisi si Yang Yiu at sinabi, "Ang congenital bloodline ay ang darling of the heavenly Tao. Kapag nagising na ang bloodline, ang cultivation ay usad ng mabilis.
Anyway, hindi ko alam ang mga detalye, anyway, alam mo na ang congenital bloodline ay napakalakas. Kung matagumpay mong magising ang congenital bloodline talent, ito ay gaganap ng malaking papel sa pagtulong sa Xingchen sect na mabawi ang posisyon nito. Nakinig si Xiang Waking sa mga salita ni Yang Yiyo at sinabing may pananabik at pagtataka, Tito Ninuno, seryoso ka ba? Talaga, ngumiti si Yang Yiyo. Pakiusap sa ninuno na tulungan akong buksan ang aking bloodline. Sa puso ni Xiang Waking, mas masaya siya kaysa sa anumang bagay na tulungan ang nakatatandang kapatid na babae at tulungan ang Xingchen sect na bumangon muli. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, sa loob ng libu-libong taon, itinanam sa kanila ni Li Fenggayo ang konsepto ng sekta, nabubuhay at namamatay para sa sekta, at para kay Xiang Waking at sa siyam na iba pa, walang sila kung wala ang sekta. Ang siyam sa kanila ay mga ulila na sinundo ng kanilang amo at pumasok sa Xingchen sect. Lumaki sila na kumakain ng pagkain ng Xingchen sect, at ang pagsasanay ng mga kasanayan ng Xingchen sect upang maging transcendent cultivator ang lahat sa kanila. Hanggat maaari nilang tulungan ang sekta at ang panganay na kapatid na babae, ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Tulad ng para sa likas na bloodline, hindi alam ni Xiang Waking, ngunit narinig niya mula sa kanyang ninuno na tiyuhin na si Yang Yiyo na siya ay napakalakas. Mapait na ngumiti si Yang Yiyan kay Xiang Waking at sinabing, maghintay tayo sa ngayon. Kung tutuusin, hula ko lang kung congenital bloodline ka, pero ngayon parang congenital bloodline ka na sa 10 sa 10 kaso, dahil mararamdaman mo ang emosyon ng lahat ng bagay, na hindi maaaring taglayin ng mga ordinaryong cultivator. Tungkol naman sa pagbubukas ng congenital bloodline, ako. Kailangan ko pa itong pag-aralan, at walang tumpak na paraan. Ang pag-alam sa congenital bloodline ay pamana rin sa master, kaya maraming uncertainties, ngunit huwag mag-alala, marami tayong oras mula nang tayo ay lumabas. Maaari naming subukang dahan-dahan at palaging buksan ang congenital bloodline sa iyo, ngunit ang saligan ay kailangan mong makipagtulungan sa akin. Oo, talagang makikipagtulungan ako kay Grandmaster. Paulit-ulit na tumango si Xiang Waking. Tumingin si Yang Yiyan sa parang gunting na bundok sa kanyang harapan, at may malaking kanyan sa gitna at sinabing, mag-usap tayo habang naglalakad. Ang pangunahing layunin ng oras na ito ay upang mahanap ang 5 elementong lupain at hanapin ang 5 Chichaoyuan grass. Sa pamamagitan lamang ng pagpino ng elixir at pagpapalam sa iyong nakatatandang kapatid na babae na makalusot ang unang prioridad. Tungkol naman sa bloodline awakening mo, dahan-dahan mong pag-aralan, walang rush. Okay, Grandmaster, makikinig ako sa iyo. Napakahusay ng pag-uugali ni Xiang Waking. Bueno, binitawan mo ang iyong espesyal na pangunawa sa daan, subukang unawain ang mga reaksyon ng lahat ng bagay sa paligid, sabihin sa akin kung ano ang iyong nakikita, at susubukan kong tulungan kang gisingin ang iyong likas na bloodline batay sa mga ito. Inisip ito ni Yang Yiyo at sinabi. Nag-uusap ang dalawa habang naglalakad, iniisip ang tungkol sa Caesar Canyon. Ito ay isang maliit na sulok ng Star Mountain Range na 1,000,000 milya. Sa mundo ng paglilinang, may mga bundok na kasing taas ng ulap, karaniwan ang malalaking at kakaibang canyon. Ang bawat lugar ay puno ng sinaunang at ligaw na primitive na kapaligiran sa mga mata ni Yang Yiyo. Ingat na ingat ang dalawa sa paglalakad. Walang kakulangan ng mabangis na hayop sa Star Mountain Range o sa mundo ng paglilinang. Ayon sa paliwanag ni Li Fenggayo, ang unang kahirapan sa daan patungo sa Caesar Canyon ay ang maraming matatalinong halimaw, at walang kakulangan ng malalakas na halimaw sa Star Mountain Range. Hayaang maging maingat si Yang Yiyo. Natural na alam ito ni Yang Yiyo. Naisip niya na ang mabangis na mga hayop at halimaw sa mundo ng paglilinang ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga nasa mundo ng mga bundok at dagat. Ito ang kanyang unang pagkakataon na lumitaw sa mundo ng paglilinang sa pakikipagsapalaran, at medyo hindi siya mapalagay. Nang lipulin ng matandang lalaki ang Tianyuan sect, napino niya ang alaala ni Hua Kei, kaya nagkaroon si Yang Yiyo ng mahusay na pag-unawa sa mundo ng paglilinang mula sa memorya ni Hua Kei na naghahanap ng kaluluwa. Mula sa memorya ni Hua Kei na naghahanap ng kaluluwa, nalaman niya na sa mundo ng paglilinang, ang lahi ng demonyo ay hindi nangangahulugang mas mahina kaysa sa lahi ng tao. Ang mundo ng paglilinang ay isang malaking mundo na may komprehensibong mga batas, at ito rin ay isang mataas na antas ng malaking mundo, na malayo sa pagiging maihahambing sa maliit na mundo. Sa maliit na mundo, ang lahat ng uri ng paglilinang ay hindi kumpleto, ngunit sa mundo ng paglilinang, ang lahat ay nasa kalagayan ng lahat. Sa alaala ni Hua Kei, kung gaano kalakas ang sangkatauhan, ang lahi ng demonyo ay magiging kasing lakas. Sa madaling salita, sa mundo ng paglilinang, lahat ay maaaring tumutugma sa ibang mga grupo. Sa mga tuntunin ng antas ng paglilinang. Kunin ang antas ng paglilinang ng mga magsasaka bilang isang halimbawa. Tinanong ko si Master Yun Changxi noon, at sinabi lang sa kanya ng matanda ang yugto ng Fusion Realm.
Ngunit pagkatapos na makarating sa mundo ng cultivation at basahin ang soul-searching memory ni Hua Kei, sa wakas ay nagkaroon ng komprehensibong pag-unawa si Yang Yiu sa antas ng cultivation ng mga cultivator. Nakita ni Yang Yian sa mga alaala na naghahanap ng kaluluwa ni Hua Kei na ang mga kinakailangang antas ng paglilinang ay kapareho ng sinabi sa kanya ng matanda, lahat ay nagsisimula sa Chi Refining Stage, na sinusundan ng Foundation Building Stage, Golden Core Stage, Nascent Soul Stage, Out of Body Stage, Spirit Division Stage, Combination Stage, Mahasenana Stage, Astribulation Stage. Ang 10 pangunahing antas ng paglilinang, ang yugto ng pag-akyat ay ang rurok ng mga magsasaka. Mula sa mga alaala na naghahanap ng kaluluwa ni Hua Kei, pagkatapos maabot ang Ascension Stage, aakyat ang isa sa Immortal Realm. Ngunit ito ay isang mito. Gayunpaman, si Hua Kei ay hindi pa nakakita ng sinumang tunay na makapagpapaunlad at makaakyat sa Immortal Realm sa kanyang alaala, dahil ito ay napakahirap. Libu-libong mga magsasaka ang nabigo sa yugto ng kapigatian at nang tumawid sila sa dakilang kapigatian sa langit. Kung ang isang tao ay mabaigo sa paglampas sa kapigatian, siya ay magiging isang nakakalat na walang kamatayan. Ito ang kislap ng pag-asa na ibinigay ng dakilang Dao. Gayunpaman, kahit nalinangin ng isang tao na maging isang nakakalat na immortal, ang malakas na nakakalat na immortal na kapigatian bawat libong taon ay talagang kikitil ng buhay ng 99% ng mga nakakalat na immortal. Sa makatuwid, ang pag-akyat upang maging isang immortal ay isang gawa-gawa. Kahit papaano sa alaala ni Hua Kei, walang balitang may umakyat sa immortal na mundo sa nakalipas na 10,000 taon. Siyempre, ito ay isang pag-unawa lamang sa antas ng mga magsasaka. Ang tunay na paglilinang ng bawat kaharian ay ibang usapin. Mula sa memorya ng paghahanap ng kaluluwa ni Hua Kei, nalaman na ang antas ng mga magsasaka at ang bilang ng mga master ay pareho sa mga angkan ng demonyo. Ang angka ng demonyo ay palaging isang kagubatan sa bundok, kaya alam ni Yang Yian na ang panganib ng paglalakbay na ito ay maaaring mas malaki kaysa sa inaakala niya, ngunit dahil nakalabas na siya, makakagat lamang siya ng bala at magpatuloy. Dapat niyang mahanap ang 5 Chi Chao Yuan Grass. Ito ay hindi lamang para kina Li Fenggayo at Shang Walking Jiano, kundi para din sa kanyang sarili. Pagtingin sa Scissors Canyon sa hindi kalayuan, naglakad ang 2.5 oras bago makarating sa entrance ng lambak. Nakatayo sa paanan ng bundok at nakatingala, ang 2 parang gunting na taluktok ngayon ay mas mataas pa, halos umabot na sa langit. Ang mga taluktok sa magkabilang panig ng buong lambak ay malago at lantian, na may nagtataasang sinaunang mga puno, kabilang ang lambak kung saan tumubo ang lahat ng uri ng matataas na sinaunang puno na hindi pa nakikita ni Yang Yiu, at tila walang katapusan. Ayon sa impormasyon sa mapa na iniwan ng hinalinhan ng Xingchen sect na ibinigay ni Li Fenggayo, ang Caesar Grand Canyon ay umaabot ng daan-daang milya. Ang layo na 100 milya ay wala sa isang magsasaka. Kung lilipad ka, aabutin lamang ng ilang minuto, ngunit ang susi ay ang mga talaan ay nagsasabi na ang Caesar Grand Canyon ay hindi malilipad, at maaari lamang dumaan sa pamamagitan ng paglalakad. May mga mabangis na ibon sa matataas na bundok sa magkabilang gilid, at sila ay nagkukumpulang mga ibon, kaya maaari mo lamang silang lakaran. Ngunit hindi rin madali ang paglalakad, may mga malalakas na halimaw sa kagubatan ng canyon. Anyway, walang choice. Sina Yang Yiu at Shang Walking ay bumulusok sa masukal na kagubatan ng Grand Canyon. Noong una, maingat silang naglakad, at buti na lang walang nangyari. Nakasagasa lang sila ng ilang maliliit na hayop, na lahat ay mga mababangas na hayop na walang espiritual na katalinuhan. Ang pinakakinatatakutan na bagay ay ang makatagpo ng mga matatalinong halimaw, o kahit na mga magsasaka ng halimaw. Kabanata 1089, ipinanganak upang makipag-ugnayan sa lahat ng bagay. Naglakad si Yang Yian sa harap at sumunod si Shang Walking sa likod. Mahigit 20 metro sa harapan nilang dalawa, lumitaw ang isang hanay ng matinik na patay na puno. Sila ay kulay abo at itim na walang anumang mga dahon. Ang mayayabong na baging ay kasing kapal ng hita, at ang mga sanga ay natatakpan ng 3 pulgadang haba ng mga barb. Ang kamay ni Yang Yian ay kumislap ng malamig na liwanag at ang dragon slaying sword ay nasa kanyang kamay. Gagamitin na sana niya ang higanteng espada para i-clear ang daan, ngunit sumigaw si Shang Walking, Uncle Ancestor, hindi, nararamdaman kong buhay ang mga punong ito na may tinik na patay. Kung gagalaw sila, gagalaw ang buong katawan. Ang mga barbed dead tree na ito ay buhay. Kung lilipat tayo, baka mapaligiran tayo. Ang mga barbs ay nakakalason. Natigilan si Yang Yian, nararamdaman mo ba ang mga katangian ng mga punong ito na may tinik na patay? Ngumiti si Shang Walking nang may pagmamalaki at nagsabi, "Siyempre, Tiyo Ancestor, hayaan mo akong harapin ito. Nararamdaman ko ang mga ari-arian ng mga may tinik na patay na punong ito at nakikipag-usap sa mga patay na puno. To this barbed dead trees, kami ay mga tagalabas.
Kung sa pilitan nating puputulan ang mga sanga na hugis tao, hindi maiiwasang gagantihan tayo. Pupunta ako at makipag-usap sa kanila. Sa isang may kumpiyansang ngiti, dirdiretsong naglakad si Xiang Walking patungo sa mga patay na punong may tinik. Medyo kinabahan si Yang Yian. Nang makita ang babaeng ito na nagsasalita sa napakakumbinsi na paraan, hindi niya alam kung magtagumpay ito. Siya. Pinagmamasdan pa rin siyang mabuti, nakaharap sa kanya na inaatake. Lahat ay posible sa mundo ng paglilinang. Naniwala si Yang Yian sa sinabi ni Xiang Walking tungkol sa mga matinik na patay na punong ito na sisilekay sa mga tao. Sa susunod na sandali, lumapit si Xiang Walking sa isang maliit na barb na papel at huminto, pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga daliri at marahang iniunat ang mga ito patungo sa mga sanga. Ang kanyang bilis ay napakabagal, o napakabanayad. Nang dahan-daang iunat ni Xiang Walking ang kanyang mga daliri patungo sa mga sanga, kinabahan si Yang Yian, sa takot na may hindi inaasahang mangyayari sa susunod na sandali. Hinawakan niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at inilipat ang kanyang tunay na enerhiya upang itago ito. Kung may nakita siyang mali, gagawa siya kaagad ng aksyon para matiyak ang kaligtasan ni Xiang Walking. Nang dumampi ang mga daliri ni Xiang Walking sa mga sanga ng matinik na patay na puno, ang malalaking nagtataasang barbs ay biglang nanginig at gumawa ng kaluskos. Nagulat si Yang Yian at kikilos na sana, ngunit sa sandaling ito, muling tumahimik ang matinik na patay na puno, at walang eksena ng pag-atake kay Xiang Walking. Sa kabaligtaran, ipinikit ni Xiang Walking ang kanyang mga mata matapos hawakan ng kanyang mga daliri ang mga sanga ng punong may tinik na patay. Kinabahan si Yang Yian, ang manunood. Makalipas ang mga 3 minuto, isang mahimalang eksena ang lumitaw sa mga mata ni Yang Yian. Hualala! Isa-isang gumagalaw ang malalaking barbed vines, na para bang may libo-libong higanteng sawa na lumalangoy. Ang hangin, ang lupa at ang lupa sa lahat ng direksyon. Ang mga sanga na may tinik ay isa-isang gumagalaw. Sa isang iglap, ang kalangitan ay puno ng alikabok, at si Yang Yian ay walang malinaw na nakikita. Hindi niya alam kung gaano karaming mga baging ang mayroon, ngunit pakiramdam niya ay may nanginginig sa loob ng radius na libo-libong metro, na para bang nanginginig ang lupa. Makalipas ang halos 10 minuto, sa wakas ay tumigil ang napakalaking paggalaw. Kung hindi niya nakita na maayos si Xiang Walking at hindi siya inatake, handa sana si Yang Yian na kumilos. Grandmaster, ayos lang. Sabi ng punong tinik, madadaanan daw namin. Nagbukas ito ng daanan palabas. Lumapit si Xiang Walking at sinabi. Habang nagsasalita si Xiang Walking, nakita ni Yang Yian ang alikabok na unti-unting nawawala, at sa katunayan ay may lumabas na daanan na mahigit 20 metro ang layo. Ito ay isang pasilyo na gawa sa matinik na mga sanga, mga 3 metro ang taas at lapad, na umaabot hanggang sa lahat, at walang katapusan sa paningin. Lihim na nagulat si Yang Yian. Nakita niya ngayon ang mga mata ni Xiang Walking na puno ng kinang, at bamulong sa kanyang puso, ang babaeng ito ay isang pambihirang kayamanan. Tiyak na magiging matagumpay ako sa pagdadala sa kanya sa mga pakikipagsapalaran sa hinaharap. Kakayanin ko ang napakaraming problema at kumita ng kayamanan, haha. Ngayon sa wakas ay naniniwala si Yang Yian na si Xiang Walking ay maaaring makipag-usap sa lahat ng bagay. Sa katunayan, sinabi niya noon naramdam niya ang saya at kalungkutan ng mga bulaklak at halaman. Bagamat sinabi ni Yang Yian na pinaniwalaan niya ito, hindi niya ito lubos na pinaniwalaan. At ngayon siya ay parang eksperto sa negosasyon. Matapos makipag-usap sa matinik na patay na puno o sa tinik na puno, alam ni Yang Yian, na orihinal na gustong gumamit ng puwersa, naganap niyang nalutas ang problema sa harap niya. Ngayon, maaari siyang maging 100% sigurado na si Xiang Walking ay isang congenital bloodline na tao. Ito ay bago pa man magising ang kanyang kadugo, kaya niyang makipag-usap sa lahat. Halos hindi maisip ni Yang Yian kung anong uri ng talento ang mayroon si Xiang Walking pagkatapos magising ang kanyang congenital bloodline. Ito ay dapat na napakakamangha-manghang. Anyway, ang unang talento na ipinakita niya ay ang pakikipag-usap sa lahat. Kapag nagising ang bloodline, magkakaroon siya ng bloodline power. Sa oras na iyon, inaasahan ni Yang Yian ang congenital bloodline power ni Xiang Walking. Naisip ko sa sarili ko na kailangan kong gumawa ng paraan para magising si Xiang Walking sa kanyang bloodline. Nakakalungkot na nakatulog ang matanda, kung hindi ay naniniwala si Yang Yian na dapat may paraan ang matanda. Matapos isipin ng master sa kanyang isipan, biglang naalala ni Yang Yian na ang matanda ay nag-iwan sa kanya ng pangalawang mana bago siya nakatulog. Ang dami ng impormasyon ay napakalaki at lahat-lahat. Tila malabo niyang naaalala na maraming bagay ang kanyang nakita at narinig tungkol sa mundo ng paglilinang, at mga kakaibang kwento. Anyway, ang matanda ay pinalamanan ng maraming mana sa kanyang isip, ngunit hindi siya nagkaroon ng oras upang panuurin ang mga ito. Naisip niya sa kanyang sarili na babalik siya at hahanap ng lugar na masilip na mabuti kung may talaba tungkol sa likas na kadugo sa pamana na iniwan ng matanda.
Kung mayroon, ito ay magiging pinakamahusay. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Yang Yiyo ng labis na kaligayahan. Tumingin siya kay Xiang Waking at nakangiting pinuri, hindi masama, napakagaling mo, umaasa ako sa iyo ng buo. Palaging isang kasiyahan na purihin ng iba, at si Xiang Waking ay walang pagbubukod. Nang marinig ang papuri ni Yang Yiyo, natawa siya at napakasaya. Huwag kang mag-alala, Grandmaster, gagawin ko ang aking makakaya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Xiang Waking na ang pantasyang tinawag niyang kalokohan mula pa noong bata siya ng kanyang mga nakatatandang kapatid na babae ay may lugar na magagamit. Ang pangunahing punto ay nakilala siya ng Grandmaster, at napakasaya niya. Si Yang Yiyo ay nasa mabuting kalooban pagkatapos na matuklasan ang espesyal na talento ni Xiang Waking, ngunit tumingin sa koridor na puno ng mga barbs, medyo nag-aalala pa rin siya at sinabi, okay lang ba na dumaan sa daanan na ito? Huwag kang mag-alala, Grandmaster. Ang puno ng tinek ay mukhang puno ng mga barbs, na nagbibigay sa mga tao ng isang nakakatakot na pakiramdam. Sa katunayan, ang puno ng tinek ay napakabanayad. Ang sabi, hanggat hindi natin ginagalaw ang mga bagay sa matitinik na gubat, hinding-hindi tayo aatake nito. Tiwalang sabi ni Xiang Waking. Tumanggo si Yang Yiyan, mabuti yan, umalis na tayo. Sa pagkakataong ito si Xiang Waking ang nanguna. Si Yang Yiyan, kasama si Dao Xiangxiang na nakasquat sa kanyang balikat, ay pumasok sa daanan na automatikong bumukas ng puno ng tinek at mabilis na sumulong. Ang daanan na binubuksan ng mga kamao ng mga sanga sa buong koridor ng tinek ay mukhang talagang kaakit-akit, ngunit ang pagtingin sa mga barbs isa-isa, si Yang Yiyan ay nanginginig pa rin. Napakasakit kung mabutas siya ng mga barb na ito. Ayon kay Xiang Waking, ang buong tinek na gubat ay 30 milya ang haba. Hanggat madadaanan mo ito, lalabas ka sa Caesar Canyon. Gayunpaman, sa komunikasyon ni Xiang Waking, tuwid at mabilis ang buong koridor. Ang dalawa sa kanila ay maaaring makalabas ng 30 milyang koridor ng napakabilis. Noong una, nais ni Yang Yiyan na gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin, ngunit nang maalala niya ang pagpapala ni Li Fenggayo bago umalis, siya at si Xiang Waking ay hindi gumamit ng espiritual na kahulugan. Sinabi sa kanila ni Li Fenggayo na pinakamainam na huwag gumamit ng espiritual na kahulugan sa Xingchen Mountains, dahil ang paggamit ng espiritual na kahulugan ay maaaring magdulot ng gulo kung ito ay maaalarma sa makapangyarihang mga halimaw o iba pang mga nilalang. Kaya't si Yang Yiyan ay hindi gumamit ng espiritual na kahulugan mula sa simula. Sa kabutihang palad, nasa tabi niya si Xiang Waking. Ang kanyang malakas na pangunawa ay lubhang kapaki-pakinabang dito. Kahit na ang pangunawa ni Xiang Waking ay maaari lamang makaramdam ng isang hanay na higit sa 100 metro, ito ay sapat na para sa kanilang dalawa. Ito ay sapat na upang magsilbing maagang babala. Bilang karagdagan, ang espesyal na kakayahan ni Xiang Waking na makipag-usap sa lahat ng bagay ay nagpapaniwala kay Yang Yiyan na magiging maayos ang kanilang paglalakbay. Ang layo na higit sa 30 milya ay isang tasa lamang ng tsaa. Hindi nagtagal, nagkaroon ng malakas na liwanag sa paningin ng dalawang tao, at alam nilang nakarating na sila sa dulo. Ligtas sila noon pa man. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ni Yang Yiyan at hiniling kay Xiang Waking na bumagal at lumakad pasulong. Anyway, mahigit 200 meters lang iyon, kaya hindi na kailangang masyadong kabahan. Tumili. Sa oras na ito, biglang tumili si Daor na kanina pa nakadapa sa balikat at naidlap. Naunawaan ito ni Yang Yiyan, at sinabi ni Daor na mabango ito. Sa katunayan, naamoy din ni Yang Yiyan ang isang kaakit-akit na aroma, isang fruity aroma. Tumili. Si Daor ay tumili, naging isang gintong anino at tumalon mula sa balikat ni Yang Yiyan, at pumasok sa butas ng tinek sa isang iglap. Xiangxiang, bumalik ka. Sigaw ni Yang Yiyan, ngunit nawala si Daor. Sa isang kisap mata, tumingin si Yang Yiyan at nakita si Daor na dumaan sa butas ng tinek ng koridor ng tinek at naabot ang butas ng tinek sa kabilang dulo. Tumingkayad siya sa lupa at iniunat ang matutulis na kuko para maghukay sa lupa. Isang malagatas na puting bola na parang patatas, na naglalabas ng kaakit-akit na aroma ng prutas, ang nahulog sa maliliit na kuko ni Daor. Huwag mo itong hawakan, nagulat si Xiang Waking. Kabanata 1,900 nagdudulot ng problema si Daor. Masama rin ang pakiramdam ni Yang Yiyan. Naalala niya na sinabi noon ni Xiang Waking na nakipag-usap siya sa puno ng tinek at hanggat hindi nila hinawakan ang mga bagay sa matitinik na kagubatan, hindi nila ito sasalakayin. At ngayon ang gatas na puting prutas na hinukay ni Daor mula sa lupa ay halatang bagay na mula sa tinek na kagubatan. Si Daor ay may talento sa treasure hunting at hindi niya maiwasang maamoy ang halimuyak ng prutas. Ngayon, tila siya ang gumawa ng gulo. Naisip lang ito ni Yang Yiyan sa kanyang puso nang umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang sigaw ni Xiang Waking. Ngunit huli na. Si Daor, isang mahilig kumain, ay humawak ng gatas na puting prutas na may dalawang maliliit na paa at nilunok ang isa na may langgitngot, ang kanyang mukha ay puno ng kalasinggan.
Pagkatapos ay ang matutulis na maliliit na kuko ni Dower ay umulos at nagpaikot-ikot sa lupa, at isa pang gatas na puting prutas ang lumitaw sa maliliit na kuko, at pagkatapos ay lumipad pabalik at nahulog sa mga bisig ni Yang Yian. Tumili. Sunod-sunod na excited na sigaw. Ngunit narinig ito ni Yang Yian, ngunit ito ay isang mapait na ngiti. Sinabi talaga ni Dower na napakasarap ng prutas. Master, bilasan mo. Ang bunga ng Dower ay ang kakanyahan ng puno ng tinak, na tinatawag na bunga ng tinak. Sinabi ng mga tao sa simula na bawal kaming hawakan ang mga bagay sa matitinik na gubat. Ngayon ay lumipat na si Dower. Maaaring umatake ang tinak na puno. Bilasan mo. Hindi natapos ni Xiang Walking ang huling salita ng umalis, bago nangyari ang pagbabago. Boom! Ang buong tinak na pasilyo ay nagsimulang manginig, at ang lupa ay nanginginig. Pagkatapos ay bumaligtad ang makapal na mga sanga ng tinak sa pasilyo, at ang tinak na pasilyo sa harapan ay napaikot kaagad. Ang mga tinak na baging ay humagupit sa kanila na parang kidlat. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo at sinumpa si Dower sa pagiging magulo. 200 metro na lang ang natitira upang pumunta. Sino ang nakakaalam na si Dower, isang mahilig sa pagkain, na nakasquat sa kanyang balikat para matulog, ay madyay gising sa oras na ito, at ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos magising ay gumawa ng gulo. Ngunit sa puntong ito, ang kasalukuyan lang ang kaya ni Yang Yiyo. Ano ang magagawa niya kung sisihin niya si Dower? Ang bagay na ito ay kasing bilis ng kidlat, at ang pangangaso ng kayamanan ay isang likas na ugali. Laging hindi ito papayag na hindi ito magdulot ng gulo kapag naamoy nito ang kaakit-akit na halimuyak. Sa isang mapait na ngiti, ang dragon-slaying sword ni Yang Yian ay kumikinang ng maliwanag, at sa pamamagitan ng isang espada ay pinutol niya ang 900 sword energy wind blades. Boom boom! Boom! Pumutok at nagkapira-piraso ang mga tinak na sanga na nabunutan. Bang 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 bang! Sa sandaling ito, kumilos din si Xiang Walking. Isang lumilipad na diwata ang lumitaw sa kanyang harapan, at siya rin ay naglaslas ng hindi mabilang na mga espada habang nagmamaneho, at ang mga sanga ng tinek ay nabali sa hangin. Grandmaster, walang ibang paraan. Maaari lang tayong sumugod ng malakas. Sabi ni Xiang Walking kay Yang Yian. Okay, magtulungan tayo para umabant at magmadali. Tumanggo si Yang Yian, iwinagayway ang dragon-slaying sword at binasag ang isa pang malaking bilang ng mga sanga ng tinek. Bagamat maraming tinak na baging dito, buti na lang hindi masyadong malakas. Ang dalawa ay palaging maaaring putulin ng hindi mabilang na mga sanga habang winawagayway ang kanilang mga espada. Gayunpaman, mayroong masyadong maraming mga tinak na baging. Matapos ang mahabang panahon ng paglalaslas, umabant na lamang ang dalawa ng mahigit 10 metro. Sa bilis na ito, kahit na sumugod sila sa layo na 200 metro, sila ay maubos. Ngunit walang ibang paraan, kaya maaari lamang itong maging ganito. Ang hindi mabilang na mga sanga ng tinak ay parang walang katapusang dayami na hindi mapuputol. Sa proseso ng pagpuputol ni Yang Yian at Xiang Walking sa mga baging, iniwan muli ni Dower ang balikat ni Yang Yian. Sa sandaling ito, hindi ito pinansin ni Yang Yian at hinayaan ito. Anyway, alam niyang mas tusaw si Dower kaysa sa isang sorrow. Naglakas loob itong umalis sa balikat niya na nagpatunay na siguradong hindi ito masasaktan. Boom boom boom. Sina Yang Yian at Xiang Walking ay naglaban ng gusto upang putulin ang mga sanga ng tinek at nagpatuloy sa paglalakad. Sa prosesong ito, nalaman ni Yang Yian na ang Xiang Walking ay talagang isang huling yugto ng kaharian ng distraction. Ang kanyang tunay na enerhiya ay napakalakas at hindi mas mahina kaysa sa kanya. Ang pagkakaiba ay ang mga paraan ng pag-atake ni Xiang Walking ay hindi kasing dami ng sa kanya, ngunit ang kanyang kakayahan sa espada ay hindi masyadong mahina. Makikita na ginamit niya ang Star Sword Technique. Tinuruan siya ng matanda ng Star Art, na kinabibilangan ng Star Sword Technique. Bagamat hindi siya nag-practice, nakikilala niya ito. Sa katunayan, sa mga mata ni Yang Yian, ang Star Sword Technique ay mas makapangyarihan kaysa sa Whirlwind Sword Technique na kanyang nilinang hanggang sa perpekto, ngunit si Xiang Walking ay palaging napipigilan kapag ginamit niya ito, marahil dahil sa kanyang kawalan ng karanasan sa pakikipaglaban. Makalipas ang kalahating oras, umabant pa lang ang dalawa ng mahigit 100 metro, at kalahati pa ang layo para lumabas. Sa kabutihang palad, ang tunay na enerhiya ni Yang Yian ay orihinal na malakas, 10 beses kaysa sa mga tao sa parehong kaharian, upang masuportahan niya ito. Ngunit kahit na ang kaharian ni Xiang Walking ay mas mataas kaysa sa kanya, naramdaman na niya na karamihan sa kanyang tunay na enerhiya ay naubos. Sa oras na ito, alam ni Yang Yian na pabilisin, kung hindi ay mauubos ang tunay na enerhiya ni Xiang Walking, at mas mahirap para sa kanya na harapin ito ng mag-isa. Black Lotus Sword Formation, buksan mo ako. Si Yang Yian ay mabangis at handang gamitin ang Black Lotus Sword Formation upang patuloy na buksan ang kalsada. Bagamat ang paggawa nito ay mauubos ang kanyang tunay na lakas, dapat ay makaalis na siya sa matitinik na kagubatan batay sa distansya.
Boom boom boom. Apat na itim na lotus ang sumabog muli, at ang kapangyarihan ay talagang mas malakas, at sila ay bumukas at umabant ng higit sa 20 metro ng sabay-sabay. Masaya ang mukha ni Yang Yian. Formation ng Black Lotus Sword. Sunod-sunod na pinakawalan ang Black Lotus Sword Formation. Ang buong tinek na gubat ay napuno ng usok at hindi mabilang na mga sanga ng tinek ay naging pulbos. Ang dalawa ay sumugod sa halos buong distansya. Nang ang Black Lotus Sword Formation ay pinakawalan sa pangalawang pagkakataon, ang katawan ni Yang Yiu ay nagsimulang umindayog, at naubos din niya ang kanyang panloob na chi at nakakonsumo ng malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan. Boom boom boom. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, nalungkot si Yang Yian. Hindi siya lumabas. May mga 10 metro pa siya bago siya makaalis sa matitinik na kagubatan, ngunit ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay hindi sapat upang suportahan siya upang maglunsad ng isang Black Lotus Sword Formation. Sa oras na ito, pinagsisihan ni Yang Yian na dapat ay nilinang niya ang kanyang sarili sa Shengchenmen sa loob ng ilang araw at pinag-aralan ang mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban na 12 Supremes na iniwan ng kanyang amo na si Yun Changxi. Kahit isa o dalawang galaw lang ang kaya niya, kakayanin niya ang kasalukuyang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hihilahin siya ng matitinik na gubat at kaladkarin pa siya hanggang sa maubos. Napangiti siya ng mapait sa puso at naghanda na muli itong pilitin. Sa karamihan, masasaktan niya ang kanyang sigla at dahan-dahan itong bumawi. Ngunit sa oras na ito, ang boses ni Xiang Waking ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, nagsasabing, Grandmaster, ipaubaya sa akin ang huling hakbang. Nang matapos magsalita si Xiang Waking, sumigaw siya, lumalabas ang 5 elementong clone. Ang huling salitang, lumabas, ay nahulog, at nakita ni Yang Yian ang katawan ni Xiang Waking na kumikinang ng maliwanag, at sa susunod na sandali, 5 kapareho niya ang lumitaw sa tabi niya. 5 elementong pang-clone. Agad na naisip ni Yang Yian ang 5 elementong clone ni Xiang Waking. Sa isang orihinal na katawan, 6 na magkaparehong Xiang Waking ang lumitaw sa field. Bumuo ng isang porma sayon. Sigaw ng isa kay Xiang Waking. Sa isang iglap, 6 na Xiang Waking ang bumuo ng 5-element formation, at ang kanyang orihinal na katawan ay nasa gitna, napapaligiran ng 5 clone na nakatayo. Inihagis ng orihinal na katawan ni Xiang Waking ang lumilipad na espada sa kalangitan, at pagkatapos ay nagsimulang bumuo ng mga selyo ang 5 clone at umawit ng kung ano. Sa susunod na sandali, ang orihinal na katawan ni Xiang Waking ay sumigaw, cut. Sa salitang, cut, ang lumilipad na espada na nakabitin sa itaas ng kanyang orihinal na katawan ay sumambulat na may nakasisilaw na puting liwanag na parang maliit na araw, at lumaki sa hangin. Sa isang iglap, ito ay naging isang higanteng espada na mahigit 30 talampakan, at biglang pinutol ang mga sanga ng tinak na nakaharang sa harapan. Boom! Isang malakas na tunog ng pagyanig ng lupa ang narinig. Sa paningin ni Yang Yian, ang mga sanga ng tinak na mahigit 10 metro ay biglang naging abo sa ilalim ng espada ni Xiang Waking. Lumitaw ang isang puwang na halos 100 metro ang haba, higit sa 30 metro ang lapad, at humigit kumulang 35 metro ang lalim. Ang puwang ay pinutol ng espada ni Xiang Waking. Malawak ang tanawin sa unahan, at wala ng mga sanga ng tinak na nakaharang sa daan. Sa susunod na sandali, ang malaking lumilipad na espada ni Xiang Waking ay kumislap at lumiit, at pagkatapos ay pumasok sa kanyang katawan. Ang 5 clone ay kumikislap din at naging 5 daloy ng liwanag at pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ang dalawa sa lugar ng matitinik na kagubatan. Nang huminto sila sa labas, si Daoer ay naging isang gintong anino at muling nahulog sa mga bisig ni Yang Yian. Ngunit sa sandaling ito, nakatingin si Yang Yian kay Xiang Waking at hindi siya komportable. Grandmaster, ikaw. Bakit lagi mo akong tinititigan? Si Xiang Waking ay tinitigan ni Yang Yian, at hindi niya maiwasang mamula. Malungkot na sinabi ni Yang, Xing girl, sinabi mo na mayroon kang ganoong paraan at ang pagkakaroon ng 5 elementong clone, bakit hindi mo ito ginamit ng mas maaga? Kung ginamit mo sila kanina, lalabas na kami na may dalang 2 espada lang. Alam mo ba kung gaano karaming lakas ang nasayang ko, ang Grandmaster? Nagreklamo si Yang Yian na may itim na linya sa kanyang mukha. Palagi niyang nararamdaman na niloloko siya ng babaeng ito. Sa oras na ito, inosenteng sinabi ni Xiang Waking, Grandmaster, akala ko napakalakas mo, kaya hindi ko ginamit ang 5 elements clone. Gusto ni Yang Yiu na samuka ng dugo sa sandaling ito. Ang babaeng ito ba ay talagang hanggal at walang muwang, oh. Ikaw. Kalimutan mo na, at least makakalabas ka. Hindi na gustong makipag-chat ni Yang Yiu sa babaeng ito, natatakot siya sa internal injuries. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.